sa isang lumang barong-barong na gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy at yero. Doon naninirahan si Amelia kasama ang kanyang ina at bunsong kapatid. Ang umaga para sa kanya ay hindi nagsisimula sa pahinga o mainit na kape, kundi sa pag-aayos ng mga pinaglumaan niyang damit para maisuot sa trabaho. Sa kanyang murang edad na 22, dala-dala na niya ang bigat ng responsibilidad na tila para sa isang taong 2 beses ang tanda niya. Si Amelia ay isang simpleng babae, may maamo at inosenteng mukha, ngunit halatang pinagod ng hirap ng buhay. Ang kanyang mga kamay ay palaging magaspang at may bahid ng sabon at mantika, tanda ng walang tigil na paghuhugas ng mga plato sa mansyon ng pinakamayamang negosyante sa kanilang bayan, si Don Eduardo. "Ate, baka pwedeng gatas ang dalin niyo mamaya. Matagal ko nang hindi natitikman yon." Wika ng kanyang kapatid na si Junjun habang nakaupo sa sahig, hawak ang lumang notebook na ginagamit pa rin niya sa eskwela. Napangiti si Amelia at ginulo ang buhok ng kapatid. "Kapag may napira sa kusina ng mansyon, sisikapin kong makapagdala. Pero huwag ka masyadong umasa, ha? Baka puri tinapay na naman." Mula sa isang sulok, naroon ang kanilang ina na nakahiga. Matagal nang may iniindang sakit sa baga, kaya't hindi na nakakapaghanap buhay. "Anak," mahina nitong sambit, "kung alam mo lang kung gaano ako ka-proud sa'yo. Sa lahat ng pinagdaanan mo, ikaw ang naging haligi ng bahay natin." Hindi na lamang umimik si Amelia. Ayaw niyang maramdaman ng ina ang lungkot na kinikimkim niya. Sa halip, naglakad siya palabas ng barong-barong at tumungo na sa kanyang trabaho. Sa mansyon ni Don Eduardo, parang ibang mundo ang kanyang naroroon. Malalaking chandelier ang nakasabit sa kisame, mamahaling kagamitan ang nakapalibot at mga taong pormal ang bihis. Ngunit para kay Amelia, ang lahat ng ito ay hindi nagpapabago sa kanyang katotohanan, na siya ay isang simpleng tagahugas ng pinggan lamang. Pagdating niya sa kusina, agad siyang sinalubong ng pangungutya ng isa sa mga kasama niyang kasambahay, si Marta. "Ayan na naman ang prinsesa ng sabon," natatawang sabi nito habang tinuturo ang mga kamay ni Amelia. "Mag-ingat ka, baka lalo pang kumapal ang balat ng palad mo." Pinili na lamang ni Amelia na manahimik. Inuksan niya ang gripo at nagsimula na sa walang katapusang hugasan ng mga plato at kalero mula sa nagdaang handaan ng pamilya ni Don Eduardo. Habang siya'y nag-iisa sa tabi ng lababo, naririnig niya ang halakhakan ng mga bisita mula sa sala. Minsan, habang hawak ang isang basong kristal, napapaisip siya, "Kung hindi lang sana ako huminto sa pag-aaral, marahil isa ako sa mga taring tinuturing na mahalaga sa mundong ito." Hindi lang basta tagahugas ng pinggan, ngunit agad din niyang pinapawi ang mga iniisip na iyon. Hindi siya pwedeng magpatalo sa panghihinayang. Sa bawat patak ng tubig na tumatama sa kanyang mga kamay, naaalala niya ang kanyang ama, si Mang Rodolfo, isang construction worker na yumao matapos maaksidente sa gusaling kanyang tinatrabaho. Mula noon, napilitan siyang huminto sa kanyang kursong civil engineering. Siya ay nasa 3 taon na noon at sa lahat ng mag-aaral sa klase, siya ang palaging pinupuri ng mga guro. "Miss Reyes," naalala niya ang sabi ng kanyang propesor noon, "ang mga design mo ay lampas pa sa antas ng isang estudyante. Balang araw, magiging malaking pangalan ka sa larangan ng engineering." Ngunit ang mga salitang iyon ay parang hangin na lang sa kanya ngayon. Wala nang saysay sa kasalukuyang katayuan. "Amelia," sigaw ng isa pang kasambahay, "bilisan mo dyan, marami pang hugasan." "Sandali lang," mahina niyang sagot, ngunit walang nakarinig. Ganito ang kanyang mundo araw-araw. Tahimik, puno ng pagsisikap, at walang nakakapansin. Pagkatapos ng mahabang oras ng paghuhugas, umupo siya sa gilid ng kusina at kinain ang natirang pandesal. Habang ngumunguya, sumagi sa isip niya ang pangarap na matagal nang natabunan. Pangarap niyang makapagtapos ng pag-aaral at maging engineer. Ngunit para kay Amelia, tila napakalayo na nito. "Basta't makapagtapos si Junjun, sapat na sa akin," bulong niya sa sarili.
Maya-maya, dumating si Marta at muling tinukso siya. Kung ako sa'yo, huwag ka nang mangarap. Wala ka namang mararating sa paghuhugas ng plato. Ngumiti lang si Amelia, bagamat may hapdi sa kanyang dibdib. Hindi naman masamang mangarap, Marta. Minsan yun lang ang natitira sa atin. Tumalikod si Marta, ngunit iniwan nito ang makahulugang tawa. Para kay Amelia, sanay na siya sa ganitong trato. Sanay na siyang maliitin. Sanay na siyang iparamdam na wala siyang halaga. Ngunit sa kabila nito, nananatili siyang matatag. Sa kanyang pag-uwi kinagabihan, dala niya ang maliit na supot ng tinapay at 2 basong gatas mula sa kusina. Nanay, Junjun, may dala ako. Masaya niyang sambit habang nakapasok sa kanilang tahanan. Salamat ate, mabilis na sambit ng kanyang kapatid, sabay yapo sa kanya. Ang mga mata ng ina niya ay nagningning kahit mahina ang katawan. Amelia, wika ng ina, kahit anong mangyari, huwag mong isuko ang pangarap mo. Hindi habang buhay ay ganito. Sa mamasalitang iyon, napaluha si Amelia. Kahit pilit niyang itinatanggi, nasa puso pa rin niya ang pangarap na minsan ay halos abot kamay na. At kahit gaano siya kaliit sa paningin ng iba, may isang bahagi ng kanyang puso na hindi kailanman pumapayag na manatili na lamang siyang isang tagahugas ng pinggan. Ang simpleng buhay na ito, puno ng sakripisyo, hirap at pangungutya, ang siyang maghahanda sa kanya sa isang mas malaking laban na paparating. Kinabukasan, maagang nagising si Amelia upang ihanda ang agahan para sa kanyang kapatid at ina. Wala silang maraming makakain kundi lugaw na halos tubig na lamang at kaunting asin para magkalasa. Habang hinahalo niya ang maliit na kaldero, napatingin siya sa kanyang kapatid na si Junjun na abala sa pagbabasa ng kanyang lumang notebook. Anak, baka mahuli ka na naman sa klase. Wika ng ina niyang si Aling Rosa na nakahiga pa rin sa banig. Mahina ang boses dahil sa kanyang matagal nang iniindang sakit sa baga. Hindi po, Nay. Maaga pa naman. Pero gusto ko munang tapusin itong assignment, sagot ni Junjun habang mabilis na nagsusulat gamit ang lapis na halos maiksi na. Lumapit si Amelia at dahan-dahang inabot ang notebook. Ako na ang magtuturo sa'yo mamayang gabi ha. Alam kong mahirap intindihin ang mga equations, pero kaya natin yan. Ngumiti si Junjun at tumango. Salamat ate, kung wala ka, hindi ko kakayanin. Sa simpleng eksenang iyon, naramdaman muli ni Amelia ang bigat at saya ng kanyang responsibilidad. Hindi na lamang sumagot si Amelia. Ngunit sa kanyang puso ay sumisigaw ang pangarap na pilit niyang nililibing sa ilalim ng realidad. Pagkatapos nilang kumain, inihanda na ni Amelia ang sarili para pumasok sa mansion. Pinilit niyang maging masigla ang itsura bago siya umalis. Ngunit bago siya lumakad palabas ng bahay, tinawag siyang muli ng kanyang ina. Amelia, tandaan mo, kahit gaano ka kaliit sa paningin ng iba, malaki ka sa amin. Huwag mong hayaang mawala ang tiwala mo sa sarili. Tumango na lamang siya at mabilis na lumakad patungo sa mansion. Pagdating niya roon, sinalubong agad siya ng amoy ng mamahaling pagkain mula sa kusina. Maraming bisita si Don Eduardo at muling abala ang lahat ng kasambahay. Habang naglalakad siya dala ang basket ng mga plato, narinig niya ang bulungan ng ilang kasama. Bakit kaya nananatili pa siya dito? Ang ganda naman niya kahit papano, pero sayang at nag-aaksaya lang siya ng oras sa paghuhugas, sabi ng isa. Hindi mo kasi alam, sabat ni Marta. Wala na siyang ibang pupuntahan at kahit anong ganda niya, mahirap pa rin siya. Huwag mong kalimutan, hindi siya nakatapos. Umiling na lamang si Amelia at nagpatuloy sa kanyang gawain. Alam niyang hindi niya kayang sagutin ang lahat ng pangungutya. Mas mahalaga sa kanya ang sweldo na iuuwi niya tuwing Sabado. Matapos ang mahabang oras ng pagtatrabaho, nakahanap siya ng pagkakataon para umupo sandali. Siya ang nagtaguyod sa kanilang pamilya mula nang mawala ang ama. At ngayon, kahit na hindi niya natapos ang kanyang kursong engineering, ginagawa niya ang lahat para mapagtapos si Junjun. Habang kumakain sila ng lugaw, nagsalita ang kanilang ina. Amelia anak, hindi ba't pangarap mong maging engineer?
Huwag mong hayaang tuluyang mamatay ang pangarap na iyon. Naalala ko pa noong nakatanggap ka ng parangal sa eskwela. Halos buong barangay ipinagmamalaki ka. Bahagyang natigilan si Amelia at ngumiti ng pilit. Nay, baka hindi para sa akin ang pangarap na iyon. Ang mahalaga ngayon ay makapagtapos si Junjun. Siya ang pag-asa natin. Pero anak, ikaw din ang pag-asa ko. Sagot ng kanyang ina na halos maluha. Habang nakaupo siya sa gilid ng kusina, kinuha niya ang maliit na swipot ng tinapay na tinabi niya mula sa pagkain ng mga bisita. Pinaghiwa-hiwalay niya ito sa 3 bahagi. Isa para sa kanyang ina, isa para kay Junjun, at isa para sa kanya. Habang kinakain niya ang kanyang parte, sumadi sa isip niya ang mga alaala noong siya'y nasa kolehiyo. Naalala niya kung paano siya palaging top sa kanilang klase, kung paano siya pinupuri ng kanyang mga guro at kung paano siya nangarap na magdisenyo ng mga tulay at gusali. Ngunit lahat ng iyon ay parang bula na lang na naglaho noong mamatay ang kanyang ama. Nang gabing iyon, umuwi siya ng may dalang supot ng tinapay at kaunting prutas mula sa mansyon. Nay, Junjun, may pasalubong ako. Masaya niyang sabi pagdating sa kanilang tahanan. Ate, salamat. Tuwang-tuwa ang kanyang kapatid habang inaabot ang tinapay. Ngumiti si Amelia at tiningnan ang kanyang ina. Nay, may kunting prutas ako para sa iyo. Sabi ni doktor, mas makakabuti sa iyo ang mga ito. Mahina ngunit masayang ngumiti ang kanyang ina. Anak, sobra-sobra na ang ginagawa mo. Hindi ko alam kung paano kita mapapasalamatan. Hindi mo na kailangan, Nay. Basta't makita ko kayong masaya, sapat na iyon para sa akin, sagot ni Amelia. Habang kumakain ang kanyang kapatid, bigla itong nagsalita. Ate, balang araw kapag ako'y naging guro, ako naman ang magtataguyod sa iyo. Ikaw naman ang papaaralin ko. Napangiti si Amelia, ngunit sa kanyang puso ay alam niyang hindi na iyon mangyayari. Hindi na siya babalik sa kolehiyo. Ang mahalaga ay si Junjun. Ngunit sa mga mata ni Amelia, naroon pa rin ang ningning ng pangarap na minsan ay halos abot kamay na. Kahit anong mangyari, gagawin niya ang lahat para ang kanyang pamilya ay hindi na muling dumanas ng gutom at hirap. At kahit na siya'y isang simpleng tagahugas ng pinggan, dala niya sa kanyang puso ang matinding determinasyong hindi magmamaliw. Ang kanyang buhay ay puno ng sakripisyo. Sakripisyo ng oras, ng pangarap, at ng sarili. Ngunit para kay Amelia, iyon ang tunay na kahulugan ng pagmamahal. Habang lumalalim ang gabi sa mansyon, nagsimula nang magsiuwian ang mga bisita matapos ang isa na namang enggrandeng hapunan. Habang abala si Amelia sa pagliligpit ng mga natirang plato, dumating si Don Eduardo mula sa kanyang opisina, nakasuot ng mamahaling suit at may dala pang ilang papeles. Ang kanyang presensya ay agad na nagbigay ng tensyon sa lahat ng kasambahay. Isang tahimik na utos na kailangan nilang maging maingat sa bawat ganaw. Si Don Eduardo ay kilala sa buong bayan hindi lamang bilang pinakamayamang negosyante, kundi bilang isang tao na walang sinasanto pagdating sa trabaho. Ang kanyang empire sa construction at real estate ay tinuturing na isa sa pinakamalaki sa bansa. Ngunit sa kabila ng kanyang tagumpay, kasama na rin ang ugali niyang istrikto at walang pasensya sa mga taong hindi kayang tugunan ang kanyang mataas na pamantayan. Nasaan ang mga dokumento para sa tulay na gagawin sa hilagang bahagi ng syudad? Malakas niyang tanong habang tinatawag ang isa sa kanyang mga tauhan. Sir, narito po. Pero sabi ng mga engineer, kailangan pa raw ng mas mahabang panahon bago matapos ang plano. Sagot ng lalaki na halatang kinakabahan. Napasigaw si Don Eduardo. Panahon? Hindi ko kailangan ng mga dahilan. Kailangan kong matapos ang proyektong ito sa tamang oras. Ang tulay na ito ang magiging simbolo ng modernong Pilipinas. Hindi ako papayag na madungisan ang pangalan ko dahil sa palpak na plano ng mga tao kong binabayaran ng milyon. Narinig ito ni Amelia mula sa kusina habang pinupunasan ang mga baso ng alak. Bagamat hindi siya dapat makialam, nakaramdam siya ng kakaibang pakiramdam. Ang pangarap niyang magdisenyo ng tulay ay muling sumiklab sa kanyang puso. Samantala, bumalik sa opisina ang bilyonaryo at kaagad na nag-ayos ng mga papel.
Kasabay ni Poy, pumasok ang isa pang kasambahay, si Marta dala ang kape. "Sir, narito na po ang kape ninyo." Tumango lang si Don Eduardo, ngunit hindi ito ngumiti o nagpasalamat. Sanay na ang lahat sa mansyon, hindi siya nagpapakita ng emosyon, kundi puro trabaho at negosyo lamang. "Sir," sabat ng isa sa kanyang mga tauhan, "ang ibang kumpanya mula sa Amerika at Japan ay interesado raw sumali sa proyekto. Hindi ko kailangan ng mga banyagang solusyon," mariin niyang sagot. "Gusto ko ng pinakamahalig na engineer, hindi lang sa papel kundi sa gawa. Iharap niyo sa akin ang pinakamagaling. Wala akong pakialam kung saan siya manggagaling, basta't kaya niyang ibigay ang hinahanap ko." Nang marinig ito ng ilan pang kasambahay sa bulwagan, agad itong kumalat na usapan sa mansyon. Sa kusina, narinig din ni Amelia ang balita. "Magandang pagkakataon na naman ito para sa mga may titulo," sabi ng isa sa mga cook. "Siguradong makukuha ng mga kilalang kumpanya ang proyektong ito." Nagkomento naman si Marta, "Hindi na tayo dapat umasam ng ganyan, lalo na si Amelia. Baka isipin niya kaya niyang sumali. Hugas plato lang siya." Hindi na lamang kumibo si Amelia at ipinagpatuloy ang kanyang ginagawa. Ngunit sa kanyang dibdib ay kumakabog ang puso. Ang proyektong tulay na iyon, isang bagay na dati niyang pinangarap na gawin. Habang naglalakad palabas ng opisina si Don Eduardo, nasalubong niya si Amelia na dala ang tray ng tubig. Bahagya itong natabig at muntik nang mapitawan ni Amelia ang baso. "Mag-ingat ka!" malamig na sigaw ni Don Eduardo. "Hindi ko kailangan ng walang silbing kasambahay na pabaya." "Nako, patawad po sir," mahina at magalang na sagot ni Amelia. Nakayuko habang naglilinis ng natapong tubig. Sandaling tinitigan siya ng bilyonaryo. Sa kanyang paningin, isa lamang itong hamak na tagahugas ng pinggan. Walang halaga, walang kakayahan. Mabilis siyang naglapad palayo, bumalik sa kanyang silid, at iniwan si Amelia na nakaramdam ng mabigat na lungkot. Ngunit sa kanyang isipan, nag-ugat ang mga salitang binitiwan ni Don Eduardo. "Iharap niyo sa akin ang pinakamagaling na engineer." Parang hamon itong kumalabit sa natutulog niyang pangarap. Kinagabihan, habang nakahiga na siya sa kanilang barong-barong, ikinuwento niya sa kanyang ina ang narinig. "Nay, naghahanap daw si Don Eduardo ng pinakamagaling na engineer. Ang sabi niya, wala siyang pakialam kung saan manggagaling, basta't magaling." "Anak, hindi ba't dati pangarap mo ring maging isa sa pinakamagaling?" tanong ng ina, humihingal sa bawat salita. "Pangarap lang, Nay. Pero ngayon, hindi na yon para sa akin." Napayuko si Amelia, pinipigilan ng luha, ngunit mahigpit ang sagot ng kanyang ina. "Amelia, tandaan mo, walang imposible sa taong may alam at may puso. Hindi hadlang ang kahirapan para ipakita mo kung sino ka." Sa mga salitang iyon, natigilan si Amelia. Bagamat pilit niyang tinatanggihan, naroon ang liwanag na unti-unting bumubuhay sa pangarap niyang natabunan ng hirap at sakripisyo. Samantala, sa kabilang panig ng bayan, si Don Eduardo ay muling nagplano ng mas malaking pagpupulong para sa kanyang proyekto. Tumawag siya sa kanyang mga tauhan at inatasan silang mag-imbita ng mga kilalang engineer mula sa iba't ibang panig ng bansa at sa ibang bansa pa. "Kung kailangan kong magbayad ng higit pa, gagawin ko," mariin niyang sinabi. "Pero ibigay niyo sa akin ang pinakamagaling. Ang pangalan ko ay nakataya dito." Habang tumatagal, mas lumalalim ang determinasyon ni Don Eduardo na makahanap ng tamang tao para sa kanyang proyekto. Ngunit hindi niya akalain na ang taong iyon ay hindi magmumula sa mga universidad na hinahangaan niya o sa mga bansang iniidolo niya, kundi sa mismong loob ng kanyang mansyon, isang simpleng babaeng tagahugas ng pinggan na tahimik na nagtataglay ng katalinuhan at pangarap. Ang gabi ay lumipas, ngunit sa puso ni Amelia, isang binhi ng pag-asa ang muling tumubo. Sa kabila ng panlalait, sa kabila ng kanyang pagiging hamak sa paningin ng lahat, baka dumating ang araw na makikita rin ng mundo kung sino siya at kung ano ang kaya niyang gawin. Mabilis kumalat sa loob ng mansyon ang balitang naghahanap si Don Eduardo ng pinakamagaling na engineer. Lahat ng kasambahay, driver at hardinero ay may sariling opinyon. Sa kusina, habang abala si Amelia sa paghuhugas ng mga natirang plato mula sa nagdaang hapunan,
Narinig niya ang maingay na usapan ng ilan niyang mga kasamahan. Siguradong mga kilalang engineer mula sa Maynila ang kukunin ni Don Eduardo. Sabi ng isang cook habang nagbabalat ng patatas, "Hindi na para sa atin ang ganitong klase ng oportunidad." Sumabat agad si Marta, ang pinakamatabil at pinakakontra kay Amelia. "Tama ka. At wag niyo ring isipin na may karapatan tayong mangarap ng ganyan. Lalo na itong si Amelia, hugas plato lang naman ang alam." Natahimik ang iba, ngunit hindi na bago sa kanila ang ganitong klasing pangungutya ni Marta. Palagi nitong pinaparamdam kay Amelia na wala siyang halaga. Hindi nagsalita si Amelia, patuloy lamang siyang nagpunas ng mga baso. Ngunit naramdaman niya ang pag-init ng kanyang pisngi. May kirot sa puso niya sa tuwing naririnig ang mga salitang iyon, lalo na't alam niyang may tinapos siyang 2 taon sa engineering bago siya napilitang huminto. Ngunit alam niyang hindi niya kailangang ipaalam iyon sa mga taong walang pakialam. Maya-maya, lumapit si Lito, isa pang kasambahay na minsang naging kakampi ni Amelia. "Marta, sobra ka na. Hindi mo alam ang buhay niya. Kung ako sa'yo, tumigil ka na lang sa panlalait." Napairap si Marta at tumawa ng mapang-asar. "At ikaw naman, Lito, huwag kang magpaka-knight in shining armor. Hindi ka naman niya papansinin." Tumawa ang iba, ngunit si Amelia ay patuloy lang sa kanyang ginagawa. Pilit niyang iniwasan ang tingin ng lahat at nagkunwaring walang naririnig. Nang matapos ang gawain sa kusina, lumabas si Amelia sa bakuran ng mansyon para magpatuyo ng mga basahan. Doon niya naramdaman ang malamig na simoy ng hangin na tila nagpapakalma sa kanyang dibdib. Ngunit hindi nagtagal, lumapit si Marta, dala ang isang basket ng mga maruruming damit. "Alam mo, Amelia," panimula nito, "kung ako sa'yo, huwag ka nang magpanggap. Hindi mo kayang sumabay sa mga taong may pinag-aralan at may diploma. Dito ka lang bagay, maghugas, magpunas, maglinis. Huwag mong pangarapin ang hindi mo maaabot." Tahimik lang si Amelia sa una, ngunit sa loob niya ay may kumikirot na galit. Pinilit niyang huminga ng malalim bago sumagot. "Hindi ko kailangan ng opinyon mo, Marta. Basta ginagawa ko ang trabaho ko, yun ang mahalaga. At kung mangarap man ako, yun ay para sa pamilya ko, hindi para ipakita sa inyo." Bahagyang natigilan si Marta at natahimik saglit. Ngunit bago ito umalis, biniawan pa rin ito ang mapanuyang salita. "Mangarap ka na lang habang naghuhugas ng plato. Yun ang bagay sa'yo." Sa mga sumunod na araw, lalong tumindi ang panlalait ng ilan sa kanya. Tuwing makakakita sila ng mga mamahaling kotseng pumapasok sa mansion, dala ang mga bisitang engineer ni Don Eduardo, sabay-sabay nilang binabanggit kung gaano katalino at kayaman ang mga ito. Palaging isisingit ni Marta ang pangalan ni Amelia sa usapan. Kung titingnan mo si Amelia, para siyang ilusyonada. Baka isipin niya kaya rin niyang makipagsabayan sa kanila. Wika ni Marta habang nakatawa. Milingon siya ni Amelia at mahinahong sumagot. Hindi masama ang umasa, hindi masama ang mangarap. Ngunit muling nagtawanan ang iba. At sa bawat halakhap na iyon, ramdam ni Amelia ang bigat ng kahirapan at paghamak ng lipunan. Pag-uwi niya ng gabing iyon, ikinuwento niya sa kanyang ina ang lahat. "Nay, minsan, pakiramdam ko wala talaga akong halaga sa lugar na iyon. Kahit anong sipag ko, kahit anong pagsisikap, palaging may taong magpaparamdam na wala akong karapatan mangarap." Mahina ngunit mariing sagot ng kanyang ina. "Amelia, anak, tandaan mo ito. Ang halaga mo ay hindi nakabase sa tingin ng ibang tao. Ang tunay na sukatan ng halaga ay ang tibay ng puso at kung paano ka lumalaban sa gitna ng hirap. Huwag mong hayaan na sirain ng mga salita ang pangarap mo." Naluha si Amelia at yumakap sa ina. "Nay, gusto ko pong maniwala sa mga salita niyo. Pero minsan, ang hirap." Sumabat si Junjun. "Ate, huwag mong pansinin sila. Para sa akin, ikaw ang pinakamatalino at pinakamagaling. Balang araw makikita rin nila." Sa mga simpleng salita ng kanyang kapatid, nakahanap si Amelia ng lakas. Oo, pinapahirapan siya niyang mga kasamahan, lalo na ni Marta. Ngunit sa puso niya alam niyang hindi siya titigil. Ang kanyang mga pangarap, bagamat natabunan ng hirap at panlalait,
ay muling nabubuhay sa tuwing naririnig niya ang mamasalitang puno ng pag-asa mula sa kanyang pamilya. Sa mansion, patuloy pa rin ang bulong-bulungan tungkol sa nalalapit na pagpupulong kung saan ihaharap ang pinakamagagaling na engineer. Sa gitna ng lahat ng panlalait at panunuya, nanatili si Amelia sa kanyang tahimik na laban. Ang hindi alam ng lahat, ang babaeng araw-araw nilang tinitingnang walang halaga ay may tinatagong kaalaman at pangarap na kayang magpabago sa kanyang kapalaran. Pagkatapos ng ilang araw na puno ng panlalait mula sa mga pasama sa mansyon, mas lalong naging tahimik si Amelia habang nagtatrabaho. Subalit sa bawat patak ng tubig na bumabagsak mula sa gripo sa ibabaw ng mga plato, may mga alaala siyang paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Mga alaala ng kanyang naparaan bilang isang mag-aaral ng engineering. Noong mga panahong nasa kolehiyo pa siya, kilala si Amelia sa kanilang universidad bilang isa sa pinakamahuhusay sa kanilang batch. Sa tuwing may pinapagawa ang kanilang propesor na mahirap na disenyo ng gusali o tulay, siya ang palaging hinahanap ng mga kaklase. "Amelia, paano mo naiisip ang ganitong klase ng design?" Tanong noon ng kanyang kaklase habang nakatingin sa detalyadong drawing na ginawa niya. Ngumiti lamang siya at mahinahong sumagot, "Kung iisipin mo lang na para sa mga tao ang ginagawa mo, mas madaling maghanap ng solusyon. Ang bawat guhit at linya ay hindi lang basta trabaho, kundi buhay ng mga gagamit nito." Sa bawat papuri ng kanyang mga guro, lalong lumalakas ang tiwala niya sa sarili. "Miss Reyes," sabi ng kanyang propesor, "kung magtutuloy-tuloy ka, isa kang magiging haligi ng engineering sa bansa. Huwag mo sayangin ang talento mo." Ngunit tila isang iglap lang, nagbago ang lahat nang pumanaw ang kanyang ama. Si Mang Rodolfo, isang construction worker, ang nagsilbing inspirasyon niya para pumasok sa larangan ng engineering. Araw-araw nitong ikinukwento ang hirap at panganib ng trabaho at ang pangarap na sana'y magkaroon ng mas ligtas at maayos na mga gusali at tulay sa bansa. "Anak," naaalala pa niya ang sabi ng ama noong siya'y nasa 2 taon pa lamang sa kolehiyo. "Balang araw, ikaw ang gagawa ng mga tulay na tatahakin ng libu-libong tao. Huwag mong kalimutan, hindi lang bakal at semento ang hawak mo, kundi kinabukasan ng mga susunod na henerasyon." Ngunit nang isang araw ay nakatanggap sila ng balita na bumagsak ang scaffolding sa tinatrabahuhang gusali ng kanyang ama at ito'y agad na binawian ng buhay, tuluyang nagbago ang direksyon ng kanyang mundo. Kinailangan niyang huminto sa pag-aaral dahil wala nang panggastos para sa tuition. Ang mga kapatid niya ay kailangan ng suporta at ang kanilang ina na may sakit ay hindi na makakapagtrabaho. Lahat ng pangarap niya ay parang naiwang nakasabit sa dingding ng lumang paaralan na hindi niya muling nasilayan. Sa mga panahong iyon, ramdam niya ang unti-unting pagbagsak ng kanyang sarili. Ang dating kinikilala at pinupuri ay biglang naging isang hamak na tagahugas ng pinggan sa mansyon ng taong minsan ay iniidolo ng kanyang ama. Minsan, habang abala siya sa kusina, napansin ni Lito ang kanyang malalim na iniisip. "Amelia, may problema ka ba? Kanina ka patahimik." Ngumiti siya ng pilit at sumagot, "Wala naman, naiisip ko lang ang nakaraan." Ngunit hindi nakatiis si Lito. "Talam ko, hindi ka lang basta ordinaryong tagahugas ng plato. Nakikita ko sa kilos mo, may alam ka pa sa ibang bagay." Hindi niya alam kung bakit, ngunit napilit siyang magbukas. "Nag-aral ako ng engineering dati, pero hindi ko natapos dahil sa pagkamatay ng tatay ko. Simula noon, ako na ang tumayong haligi ng pamilya." Nagulat si Lito. "Engineering? Kaya pala. Alam mo Amelia, hindi pa huli ang lahat. Baka balang araw maipagpatuloy mo pa rin iyon." Umiling siya tumingin sa basang kamay. "Siguro hindi na para sa akin. Ang mahalaga, makapagtapos si Junjun. Yun ang pangarap ko ngayon." Ngunit kahit anong sabihin niya, hindi niya kayang ikubli ang pangungulila sa dati niyang buhay. Tuwing nakikita niya ang mga guhit ng tulay o gusali sa dyaryo, napapahinto siya at natitigilan, parang hinahatak pabalik ng mga alaala. Kinagabihan, habang nakahiga sa tabi ng kanyang ina at kapatid, kinuha niya mula sa isang kahon ang mga lumang papel na dati niyang ginagamit sa klase.
Nakabalot pa ang ilan sa plastik para hindi mabasa ng ulan. Doon nakasulat ang mga disenyo ng tulay na siya mismo ang gumawa. Simple, ngunit matibay at praktikal. Dahan-dahan niyang hinaplos ang mga guhit at muling bumalik ang mga alaala. Naalala niya ang mga gabing, halos hindi na siya natutulog dahil sa dami ng assignment. Ngunit masaya pa rin dahil iyon ang kanyang hilig. Balang araw, maibabalik ko ito. Mahina niyang bulong sa sarili, kahit hindi siya sigurado kung kailan at paano. Narinig siya ng kanyang ina na bahagyang naggising. Anak, huwag mong talikuran ang pangarap mo. Kahit gaano katagal, kahit gaano kahirap, mananatili iyan sa puso mo. At darating ang panahon na muli itong magbubunga. Napatigil si Amelia at ang mga luha ay dahan-dahang pumatak sa kanyang pisngi. Sa gabing iyon, muli niyang ipinangako sa sarili na kahit gaano kahirap ang buhay, hindi niya hahayaang tuluyang mamatay ang pangarap na minsan ay pinanghawakan nila ng kanyang ama. At sa gitna ng dilim ng kanilang barong-barong, nakaukit sa puso ni Amelia ang isang pangakong hindi kailanman mabubura. Isang araw, kahit hindi alam kung kailan, muli siyang babalik sa mundo ng engineering. Dala-dala ang kanyang kaalaman, determinasyon, at ang pangarap na iniwan ng kanyang ama. Isang linggo matapos muling maalala ni Amelia ang kanyang mga nakaraang pangarap, naging abala ang buong mansyon sa isang hindi pangkaraniwang paghahanda. Mula sa hardin hanggang sa malalawak na bulwagan, punong-puno ng mga tauhan na nag-aayos ng upuan, ilaw at mga dekorasyon. Ang kusina namay halos hindi matahimik dahil sa dami ng lutuing inihahanda. Ano ba talagang meron at ganito kalaki ang preparasyon? Tanong ni Lito habang nagbubuhat ng kahon ng mga alak. Hindi mo ba alam? Mabilis na sagot ni Marta na parang sabik na sabik. Magkakaroon ng malaking pagpupulong si Don Eduardo. Mag-a-announce daw siya tungkol sa malaking proyekto na gagawin sa syudad. Napatingin si Amelia habang abala sa paghuhugas ng kaldero. Hindi niya maiwasang makinig sa usapan. Proyekto? Ano bang klase? Usisa pa ni Lito. Hindi ko alam ang lahat ng detalye. Sagot ni Marta na parang may ipinagmamalaki. Pero ang sabi ng mga driver, tungkol daw ito sa tulay na matagal nang binabalak gawin. Ang pinakasikat at pinakamagagaling na engineer ang darating para makipagkita kay Don Eduardo. Nang marinig ni Amelia ang salitang tulay, biglang kumabog ang kanyang dibdib. Para bang muling bumalik sa kanya ang init ng dating pangarap na noon pa man ay hindi tuluyang nawala. Pinilit niyang iwasan ang pakikinig at nagpatuloy sa kanyang gawain. Ngunit hindi maitatago ang kislap sa kanyang mga mata. Kinabukasan, dumating na ang araw ng pagpupulong. Mula sa labas ng mansyon, nagsidatingan ang mga mamahaling sasakyan na lulan ay mga taong bihis na bihis. Ang ilan ay banyagang engineer mula sa Amerika at Japan, ang iba namay mga kilalang profesional mula sa Maynila. Ang mga kasambahay ay nagkakagulo sa pananabik na makita ang mga bisitang matagal na nilang naririnig lang sa balita. Grabe, tingnan mo yung isa, ang mahal siguro ng suot niyang relo. Bulong ng isa sa mga katulong. Tapos yung isa may kasama pang interpreter. Siguro sobrang galing nun. Dagdag ng isa pa. Habang lahat ay abala sa pag-usyoso, si Amelia namay nanatiling tahimik sa kusina. Inutusan siyang magdala ng ilang pitsil ng tubig sa bulwagan kung saan idaraos ang pagpupulong. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa malaking hall. Pagpasok niya, namangha siya sa dami ng tao, mga formal na lalaki at babaeng naka-Amerikana, may dalang makakapal na folder at laptop. Sa gitna ng lahat, nakaupo si Don Eduardo sa isang mataas na silya, mahigpit ang tingin at seryoso ang anyo. Tumayo siya at nagsimulang magsalita. Narito kayo ngayon dahil sa isang proyektong magpapabago sa mukha ng ating syudad. Ang tulay na itatayo sa Hilaga ay hindi lamang magiging simbolo ng modernisasyon, kundi magiging pintuan tungo sa mas mabilis na pag-unlad. Ngunit hindi ko nais ang kahit sinong ordinaryong engineer ang manguna rito. Tumahimik ang lahat
Naramdaman ni Amelia ang bigat ng bawat salita. Gusto ko, mariin na dagdag ni Don Eduardo, ang pinakamagaling na engineer. Isang tao na hindi lamang magaling sa teorya, kundi higit sa lahat ay may lakas ng loob, talino at praktikal na diskarte. Kaya ko kayo pinatawag dahil nais kong makita kung sino sa inyo ang karapat-dapat. Nagtinginan ang mga bisita, halatang kumpiyansa ang ilan sa kanilang sarili. Ang iba namay nagpakita ng kaba, ngunit lahat ay tila handang patunayan ang kanilang kakayahan. Muling nagsalita si Don Eduardo, "Wala akong oras para sa mga palpak na ideya. Kung hindi nyo kayang ipakita sa akin ang kalidad na hinahanap ko, umalis na kayo ngayon pa lang. Pero kung naniniwala kayong kayo ang hinahanap ko, ipakita nyo." Naging masigla ang bulungan sa bulwagan. Ang mga engineer ay naglabas ng kani-kanilang mga plano at presentasyon. Ang ilan ay nagpakita ng makabagong teknolohiya. Ang iba namay nagbigay ng mga disenyo gamit ang pinakabagong software. Si Amelia, nakatayo lamang sa gilid dala ang kanyang tray, ay hindi maiwasang mafaramdam ng kakaibang kaba. Habang nakikita niya ang mga disenyo, bumalik sa isip niya ang mga guhit na minsan niyang ginawa noon bilang estudyante. Simpleng papel at lapis lang ang gamit niya, ngunit buo ang kanyang paniniwala sa bawat guhit. Pagkatapos ng ilang oras ng presentasyon, tumayo muli si Don Eduardo. "Magaganda ang mga plano ninyo, ngunit wala pa rin akong nakikitang tunay na may kakayahan na magdala ng proyektong ito. Ulitin ko, ihanda ninyo ang lahat dahil hindi ako titigil hanggat hindi ko nakikita ang pinakamagaling na engineer." Sa puntong iyon, nagsimulang magbulungan ang ilang kasambahay sa gilid ng hall. Narinig niyo ba? Seryoso talaga si Don Eduardo. Kahit pinakamahuhusay na engineer, hindi niya pa rin nakikita ang hinahanap niya. Ano pang aasahan niya? Hindi naman madaling maghanap ng ganun, sagot ng isa. Ngunit si Amelia, habang nakatayo roon, ay parang may apoy na muling nagliyab sa kanyang puso. Ang mga salita ni Don Eduardo ay hindi lang basta hamon sa mga kilalang propesyonal, kundi tila ba tinatawag din ang isang parte ng kanyang pagkatao na matagal nang natutulog. Kinagabihan, habang naglalakad siya pauwi, tahimik lamang siya. Ngunit sa loob-loob niya, paulit-ulit niyang naririnig ang boses ni Don Eduardo. "Iharap niyo sa akin ang pinakamagaling na engineer." At sa ilalim ng mga bituin, mahigpit niyang hinawakan ang kanyang lumang notebook ng disenyo na palagi niyang dinadala sa bag. Sa sarili niya, mahina niyang binigkas, "Balang araw, makikita rin nila." Mabilis ang sumunod na araw sa mansion matapos ang engranding pagpupulong. Abala ang mga kasambahay sa paglilinis ng malaking hall na ginamit sa presentasyon ng mga sikat na engineer. Habang pinupunasan ni Amelia ang mga mesa at inaayos ang mga baso, hindi mawala sa kanyang isip ang naging pahayag ni Don Eduardo. "Iharap niyo sa akin ang pinakamagaling na engineer." Ang mga salitang iyon ay parang patalim na paulit-ulit na tumatama sa kanyang puso. Alam niyang hindi siya dapat maapektuhan, ngunit hindi niya maiwasang maramdaman na siya man ay may karapatan ding makinig at makilahok. Habang nagliligpit, biglang nagsalita si Marta na abala ring nag-aayos ng mga plato. "Kita mo yun kagabi? Ang daming dumating na propesyonal. Pero kahit sila, hindi nakasapat sa hinahanap ni Don Eduardo. Kung tayo-tayo lang, kahit sa panaginip, hindi nating kaya yon." Tumawa ang isa pang kasambahay. "Oo nga, at lalo na itong si Amelia. Baka isipin na naman niyang kaya rin niyang sumali. Hugas plato lang siya." Napatingin si Amelia sa kanila. Pilit niyang pinigilan ang sarili na magsalita. Ngunit sa kaloob-looban niya, ay may boses na nagtutulak na wag na siyang manahimik. At sa hindi inaasahang pagkakataon, nang bumalik si Don Eduardo sa bulwagan para kausapin ang kanyang mga tauhan, biglang nagdesisyon si Amelia. Habang nakatayo ang lahat at nakikinig, dahan-dahan niyang tinaas ang kanyang kamay. Natigilan ang mga asambahay at agad na sumunod ang bulungan sa paligid. Anong ginagawa niya? Bulong ng isa. "Baka nagbibiro lang yan,"
Sabat ni Marta sabay tawa. Napakunot ang noo ni Don Eduardo at tinitigan si Amelia. Ikaw, anong ibig sabihin ng pagtataas ng kamay na yan? Halos manginig si Amelia, ngunit pinilit niyang maging matatag. Sir, ako po, may alam po ako tungkol sa disenyo ng tulay. Naniniwala akong kaya kong magbigay ng solusyon. Isang malakas na tawa ang kumalat sa bulwagan mula sa mga kasambahay. Narinig niyo ba yon? Ang tagahugas ng pinggan, nag-aambisyong maging engineer. Halos pasigaw na sabi ni Marta. Ngunit hindi nagpatinag si Amelia. Tumingin siya kay Don Eduardo. Diretso sa mga mata nito. Hindi po ako nagbibiro. Nag-aral po ako ng engineering noon bago ako napilitang huminto. Alam ko pong maliit lang ako sa paningin nyo, pero kaya ko pong ipakita ang alam ko. Namutla ang ilan sa mga nakarinig. Hindi nila akalain na sasabihin iyon ni Amelia sa harap ng lahat, lalo na sa mismong bilyonaryo. Napahinto si Don Eduardo, tila hindi makapaniwala sa narinig. Engineering? Ikaw? Isang tagahugas ng pinggan? Malamig niyang tanong. Hindi po ako nagtapos. Tapat na sagot ni Amelia. Ngunit malapit na po sana. Naitigil lang dahil sa pagkamatay ng aking ama. Pero marami pa rin po akong natutunan at patuloy kong pinapraktis kahit sa simpleng paraan. Kung bibigyan niyo po ako ng pagkakataon, kaya kong ipakita. Lalong lumakas ang tawanan ng ibang kasambahay, lalo na si Marta. Narinig mo ba, sir? Kung ano-ano na lang sinasabi nitong babae? Huwag niyo pong sayangin ang oras ninyo. Ngunit bago pa makapagsalita si Don Eduardo, lumapit si Lito at marahang nagsalita. Sir, kung maaari lang, pakinggan niyo muna siya. Hindi po siya tulad ng iniisip ng lahat. May alam po siya. Ako mismo ang nakakita ng mga lumang disenyo niyang itinatago niya. Nagulat ang lahat sa sinabi ni Lito. Nilingon nila si Amelia at sa unang pagkakataon nabawasan ang kanilang pangungutya, napalitan ng pagtataka. Nanahimik si Don Eduardo, pinagmasdan ang mukha ni Amelia. Kung totoo ang sinasabi mo, handa ka bang patunayan ito sa harap ng lahat? Huminga ng malalim si Amelia at tumango. Opo sir, handa po ako. Nagpatuloy ang bulungan sa paligid, halatang hindi makapaniwala ang lahat sa tapang ng babae. Ngunit sa puso ni Amelia, ito na ang pagkakataong matagal na niyang hinihintay. Ang sandaling mailabas niya ang totoong pakayahan na matagal lang itinatago sa ilalim ng kanyang mga kamay na sanay lang sa sabon at tubig. At sa kanyang simpleng pag-amin, nagsimula ang pagbabago ng takbo ng kanyang kapalaran. Matapos ang nakakagulat na pag-amin ni Amelia, tila nag-iba ang ihip ng hangin sa loob ng bulwagan. Hindi pa rin nawawala ang mga bulungan at halakhak ng ilan, ngunit napalitan na ito ng halong pagtataka at pagdududa. Si Don Eduardo, na kilalang hindi basta nagpapadala sa emosyon, ay tumitig ng matagal kay Amelia. Kung totoong may alam ka, malamig niyang sabi, bakit hindi mo ipakita? Gayon mismo, gusto kong makita ang sinasabi mong kakayahan. Parang kumabog ang mundo ni Amelia. Hindi niya inaasahan na agad siyang hahamunin. Ngunit sa halip na umurong, pinilit niyang tumayo ng matatag. Kung yun po ang gusto ninyo, sir, gagawin ko. Mabilis na nag-utos si Don Eduardo sa isa sa kanyang tauhan. Dalhan siya ng papel, lapis at lahat ng kailangan. Kung may sinasabi siyang talento, dapat may maipakita siya ngayon. Sa gilid, naroon sina Marta at iba pang kasambahay na hindi maitago ang pangiinsulto. Ayan na, mapapahiya na siya, bulong ni Marta na may halong kasiyahan. Dinalhan na mga gamit si Amelia at iniharap siya sa gitna ng bulwagan. Habang nakaupo siya sa maliit na mesa, nakapalibot sa kanya ang mga profesional na engineer na galing pa sa iba't ibang bansa. Halos lahat ay hindi makapaniwala sa eksenang nasasaksihan. Isa sa mga banyagang engineer ang nagkomento, "Sir, sigurado ba kayo dito? A waste of time if you ask me." Ngunit mahigpit ang tingin ni Don Eduardo. Tahimik. Hayaan natin siyang ipakita ang sinasabi niya. Hinawakan ni Amelia ang lapis. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga daliri. Ngunit nang dumikit na ito sa papel, nagsimulang mabuo ang mga linya ng isang disenyo. Habang tumatagal, unti-unting nawawala ang kaba at napapalitan ng konsentrasyon. Sa bawat guhit, bumabalik sa kanyang isipan ang mga gabing inugol niya sa pag-aaral noon. Tahimik ang lahat,
habang pinagmamasdan siyang magtrabaho. Ilang minuto lamang ay nakabuo na siya ng isang simpleng blueprint ng tulay. Ipinakita niya ang estruktura kung paano ito tatayo sa ibabaw ng malambot na lupa at kung paano makakayanan ang bigat ng libu-libong sasakyan. Ang disenyo pong ito, paliwanag niya, ay hindi nangangailangan ng napakamahal na materyales. Ginamitan ko ng kombinasyon ng steel at reinforced concrete na mas mura pero matibay. Idinagdag ko rin ang diagonal bracing para mas ligtas ito sa lindol dahil alam nating nasa Pilipinas tayo na laging binabalot ng ganitong sakuna. Napatigil ang ilang engineer. Ang isa'y nagbulong, "That's actually practical." Nagtaas ng kilay si Marta at sumigaw, "Pwede naman niyang kinopya lang yan sa libro. Sino bang maniniwalang siya mismo ang gumawa niyan?" Ngunit bago pa magsalita si Don Eduardo, mabilis na nagpatuloy si Amelia. "Sir, hindi ko po alam kung paano ko mapapatunayan sa inyo ang lahat maliban sa pagpapakita ng mismong proseso. Kaya kung gusto niyo po, pwede niyo akong bigyan ng isa pang sitwasyon at gagawan ko agad ng solusyon." Tumango si Don Eduardo. "Sige, sabihin mong ang tulay na ito ay itatayo sa isang lugar na madalas bahain. Ano ang gagawin mo?" Hindi na nagdalawang isip si Amelia. Agad niyang ginuhit ang pagbabago. Mas mataas na elevation, dagdag na drainage system sa magkabilang gilid, at disenyo ng haligi na kayang sumuporta kahit may daloy ng tubig. Habang ipinapaliwanag niya, tumingin siya kay Don Eduardo ng diretsyo. Hindi lang po ito tungkol sa kagandahan ng disenyo. Dapat masiguro nating ligtas ang mga taong tatawid dito sa lahat ng pagkakataon. Ang bawat linya sa papel ay hindi lang guhit. Kinabukasan po ito ng mga taong umaasa. Tahimik ang bulwagan matapos ang kanyang paliwanag. Hindi makapaniwala ang mga profesional na ganon ka-eksakto at praktikal ang kanyang sagot. Kahit hindi siya gumagamit ng makabagong software o komplikadong presentasyon, malinaw at matibay ang kanyang argumento. Ngunit si Marta, hindi pa rin tumigil. Hindi ibig sabihin na marunong siyang gumuhit ay kaya na niyang gumawa ng tulay. Hindi siya engineer. Isa lang siyang hugas plato. Dumilim ang mukha ni Don Eduardo at tinitigan si Marta. "Tama ka, hindi siya engineer. Hindi pa. Ngunit mas nakikita ko sa kanya ang tunay na pag-unawa kaysa sa ilan sa mga taong bayad ng milyon." Halos mabingi ang lahat sa narinig. Tumahimik ang bulwagan at si Amelia ay halos hindi makapaniwala sa kanyang narinig mula mismo sa bibig ng bilyonaryo. Ngunit hindi pa rito natatapos ang pagsubok. Ipinatawag ni Don Eduardo ang kanyang mga tauhan at iniutos na ibigay kay Amelia ang ilang technical documents ng proyekto. "Kung gusto mong patunayan ang sarili mo, aralin mo ito. Babalikan kita sa loob ng 3 araw. Kung may mailalabas kang mas maayos na plano, bibigyan kita ng pagkakataon." Kinabukasan, hindi na muling tinigilan ng mga kasambahay ang pangungutya kay Amelia. Habang naglalabas siya ng mga basahan, nilapitan siya ni Marta. "3 araw? Huwag mong sabihin na kaya mo yon. Sisiguraduhin kong mapapahiya ka sa lahat." Mumiti lamang si Amelia kahit mabigat ang loob. "Minsan, Marta, hindi mo kailangan ng titulo para ipakitang alam mo. Ang kailangan lang ay puso at tiyaga." Pag-uwi niya, ibinahagi niya sa kanyang ina at kay Junjun ang lahat. Habang binubuklat ang mga dokumento sa maliit nilang mesa, napatingin siya sa kanyang kapatid. "Ate, tutulungan kita," masayang sabi ni Junjun. "Kahit magbasa lang ako ng notes para sa'yo." "Salamat, Junjun," malumanay na tugon ni Amelia. "Hindi ko alam kung kaya ko, pero susubukan ko. Para sa atin ito, para sa pangarap natin." At sa unang pagkakataong matapos ang mahabang panahon, naramdaman niyang muling nabubuhay ang kanyang dating sigla. Isang apoy na matagal nang natabunan ng hirap at panlalait. Ngayon, ito'y unti-unting nagiging liwanag tungo sa mas malaking laban. Sa 3 araw na ibinigay ni Don Eduardo, halos hindi na nakatulog si Amelia. Pagkatapos ng kanyang trabaho sa mansion, umuuwi siya agad sa kanilang barung-barung, dala ang makakapal na dokumento. Doon, sa ilalim ng mahina nilang lampara,
binubuklat niya ang mga plano at nagsusulat sa kanyang lumang notebook. "Anak, pahinga ka naman," wika ng kanyang ina isang gabi, habang nakahiga sa banig, nakatingin sa kanya. "Hindi ka ba napapagod sa dami ng ginagawa mo?" Mumiti si Amelia, ngunit hindi inalis ang mata sa papel. "Kaya ko po ito, Nay. Hindi ko pwedeng sayangin ang pagkakataong ibinigay sa akin." Sumabat si Junjun na nakaupo sa tabi niya, hawak ang isang librong hiningi pa niya sa kanyang guro. "Ate, basahin mo ito. Baka makatulong sa computations." "Ako na rin ang gagawa ng simpleng notes para hindi ka malito." Naramdaman ni Amelia ang init ng kanyang puso. Ang 2 taong ito, ang kanyang ina at kapatid, ang nagsisilbing lakas niya sa kabila ng lahat. Sa mga susunod na araw, nakikita ng mga kasambahay sa mansion si Amelia na laging may dala-dalang papel at lapis kahit sa kusina. Habang naguhugas ng plato, gumuguhit siya sa gilid ng lumang karton ng mga bagong ideya para sa disenyo ng tulay. Isang hapon, nadatnan siya ni Lito na nakaupo sa likod ng mansion, tahimik na nagdidisenyo gamit ang isang pirasong kahoy bilang lapis board. "Amelia, hindi ko alam kung paano mo nagagawang pagsabayin ang lahat. Kung ako siguro, matagal na akong sumuko." "Hindi ako pwedeng sumuko, Lito," sagot niya habang patuloy na gumuguhit. "Ito ang pagkakataong matagal ko nang hinihintay. Kung hindi ko gagawin, baka habang buhay ko nang pagsisisihan." "Alam mo," dagdag pa ni Lito, "kahit anong sabihin ng iba, naniniwala ako sa'yo. May kakaiba kang paraan ng pagtingin sa mga bagay. Hindi iyon basta nakukuha sa degree lang." Muling ngumiti si Amelia, ngunit sa loob niya'y naramdaman niyang mas mabigat ang responsibilidad. Hindi lamang ito tungkol sa pagpapakita ng talento, kundi pati na rin sa pagtupad sa pangakong iniwan ng kanyang ama. Dumating ang 3 araw. Tinawag siya ni Don Eduardo sa kanyang opisina, kasama ang ilang piling tauhan at ilang profesional na engineer. Ang lahat ay naghihintay na makita kung anong klaseng plano ang maipapakita ng isang babaeng hugas plato lamang sa kanilang paningin. Inilabas ni Amelia ang kanyang ginawang disenyo. Hindi ito nakaprint sa mamahaling papel o nakapaloob sa makabagong folder. Isang simpleng sketch lamang sa lumang papel na pinagtapalan pa niya ng masking tape. Ngunit sa kabila ng pagiging simple, halatang pinag-isipan nito ng malalim. Ang disenyo pong ito, panimula ni Amelia, ay ginawa ko base sa aktwal na kondisyon ng lugar. Una, isinama ko ang posibilidad ng pagbaha, kaya ginawa kong mas mataas ang elevation ng tulay at idinagdag ang multi-layered drainage system. Pangalawa, dahil na sa isang lugar na madalas makaranas ng lindol, gumamit ako ng kombinasyon ng diagonal bracing at shock-absorbing joints para hindi ito madaling bumagsak. Nagtinginan ang mga profesional. May halong pagtataka at pagdududa, ngunit hindi maitatangging malinaw at maayos ang bawat paliwanag niya. Ipinakita rin niya ang isa pang detalye. Upang makatipid sa gastos, gumamit ako ng locally available materials tulad ng hollow blocks at steel na gawang Pinoy. Bukod dito, makakatulong ito sa mga lokal na manggagawa dahil sila mismo ang pwedeng gumamit ng mga materialis na ito. Napakunot ang noo ng isa sa mga banyagang engineer. "But that's too basic, too simple," umiti si Amelia. "Minsan, sir, ang pagiging simple ang pinakamalaking sikreto ng tibay. Hindi lahat ng bagay kailangan ng mamahaling teknolohiya para gumana. Ang mahalaga, matibay, ligtas at kayang abutin ng pondo." Natahimik ang lahat. Si Don Eduardo ay nakatingin lamang sa kanya. Pinagmamasdan ang tapang sa kanyang mga mata. Biglang sumabat si Marta na naroon din. "Hindi niyo ba nakikita? Gawa lang yan sa lapis at papel. Walang halaga yan kumpara sa mga plano ng mga tunay na engineer. Pinapahiya lang niya tayo." Ngunit bago pa makapagsalita si Don Eduardo, may isa pang engineer na tumayo. "Actually, sir, this young woman has a point. Her design is practical and cost-efficient. In fact, some of the greatest structures in the world started from simple sketches like this." Namula sa inis si Marta at hindi namiling nagsalita. Muling tumayo si Amelia at binitiwan ang huling salita. "Sir,
Hindi ko po sinasabing ako na ang pinakamagaling, pero naniniwala akong ang isang engineer ay hindi nasusukat sa diploma lamang, kundi sa malasakit at dedikasyon. Kung gagawin natin ang tulay na ito, gusto kong siguraduhin na bawat pamilyang tatawid ay ligtas. Tahimik ang lahat. Pagkatapos ng ilang sandali, marahang tumango si Don Eduardo. Hindi pa ako kumbinsido ng buo. Ngunit aaminin ko may nakikita akong kakaiba sa'yo. Ipagpatuloy mo ang ginagawa mo. Babalikan kita. Lumabas si Amelia mula sa opisina na may bahagyang ngiti. Alam niyang hindi pa tapos ang laban, ngunit sa unang pagkakataon, nakita niya ang liwanag ng pag-asa. Pag-uwi niya ng gabing iyon, sinalubong siya ni Junjun. Ate, kumusta? Ano sabi nila? Mahigpit niyang yakap ang kapatid. Hindi pa tapos, Junjun. Pero may pag-asa. Unti-unti na nilang nakikita kung ano ang kaya ko. At sa kanyang puso, naramdaman ni Amelia na hindi na siya basta tagahugas ng pinggan. Isa na siyang babae na unti-unting umaangat gamit ang sarili niyang diskarte. Isang paalala na ang tunay na galing ay hindi kailanmang natatabunan ng kahirapan. Mula nang ipakita ni Amelia ang kanyang disenyo sa harap ni Don Eduardo at ng mga profesional na engineer, nag-iba ang ihip ng hangin sa mansion. Kung dati ay walang pumapansin sa kanya, ngayon ay hindi maiwasang pag-usapan ang kanyang nagawa. May ilan na tahimik na humahanga, ngunit mas marami ang naiinggit at patuloy na naghahanap ng butas upang siya ay mapaiya. Pinakauna na siyempre si Marta. Isang hapon, habang abala si Amelia sa kusina at nagsusulat ng dagdag na ideya sa kanyang lumang notebook, lumapit ito na may mapanuyang ngiti. Alam mo, Amelia, napakagaling mo talagang magkunwari. Ang husay mong magpanggap na parang engineer. Pero alam namin, ninakaw mo lang yang ideyang ipinakita mo. Napatingin si Amelia, hindi makapaniwala sa narinig. Anong ibig mong sabihin? Simple lang, sagot ni Marta. Kanina, nakita kitang may hawak na lumang folder. Siguro yan ang pinanggalingan ng mga plano mo. Siguro may nakuha kang luma o nakalimutang disenyo ng ibang engineer at pinalabas mong gawa mo. Napailing si Amelia. Marta, bakit lagi kang naghahanap ng dahilan para siraan ako? Hindi ko kailangang magnakaw ng ideya ng iba. Ang ipinakita ko ay sarili kong gawa. Ngunit hindi na kontento si Marta. Sa sumunod na araw, sinadyang ipakalat nito sa iba pang kasambahay at maging sa ilang tauhan ng mansion na kinopya lang daw ni Amelia ang kanyang disenyo. Ang tsismis ay mabilis na lumaganap. Habang naglalakad si Amelia sa bulwagan, naririnig niya ang mga bulungan. Siya ba yung tagahugas ng pinggan na nagkunwaring engineer? Sabi ng isa. Oo, pero sabi nila, hindi naman daw kanya yung ipinakita niyang plano. Kopya lang. Napayuko si Amelia at mabilis na nagpatuloy sa kanyang trabaho. Ngunit sa kalooban niya, ramdam niya ang sakit ng maling paratang. Kinagabihan, sa kanilang maliit na tahanan, ikinuwento niya ang lahat sa kanyang ina at kapatid. Nay, sinisiraan po nila ako. Sinasabi nilang hindi ako ang gumawa ng disenyo. Marahang hinaplos ng kanyang ina ang kanyang balikat. Amelia, alam ng Diyos at alam din ng puso mo ang katotohanan. Huwag mong hayaang sirain ka ng kasinumalingan. Sa huli, ang totoo ang mananaig. Pero Nay, sagot ni Amelia, halos lumuha na. Mula nang mapansin ni Don Eduardo ang mga disenyo ni Amelia, nagsimulang mabago ang ihip ng hangin sa loob ng mansyon. Hindi na siya basta't itinuturing na isang tagahugas ng pinggan lamang. Ngayon, marami nang nakatingin sa kanya, may halong pagtataka at may halong inggit. Ngunit habang unti-unting umaangat ang tiwala ng ilang tao sa kanyang kakayahan, mas lalong lumalalim ang galit ng ilan, lalo na ni Marta. Isang gabi, habang abala si Amelia sa kusina sa pagguhit muli ng ilang sketches, biglang pumasok si Marta at inagaw ang isang papel mula sa kanya. Ano ba tong mga pinaggagawa mo? Sigaw nito. Akala mo ba engineer ka na? O napahiya mo lang ang sarili mo? Agad na tumayo si Amelia at marahang inabot ang papel. Ibalik mo, Marta. Hindi ito para sa'yo. Ngunit imbes na ibalik, nilukot ito ni Marta at itinapon sa basurahan. Hindi mo ba naiintindihan? Walang maniniwala sa'yo. Kung hindi pa sa awa ni Sir Eduardo,
Matagal ka nang napalayas dito. Napaluha si Amelia, ngunit pinilit niyang maging matatag. Hindi ko kailanman hiniling ang awa niya. Ang hiningi ko lang ay pagkakataon. Kung natatakot ka na baka makita nilang may kaya ako, hindi ko na problema iyon. Umalis si Marta ng galit, ngunit sa kanyang isip ay nagsimula siyang magplano. Hindi niya hahayaang ang isang hugas plato lang ang makakuha ng pansin ng kanilang amo. Kinabukasan, tinawag ni Don Eduardo ang lahat ng pasambahay at mga tauhan sa bulwagan. Ipinakita niya ang ilang disenyo na ipinasa ng mga kilalang engineer at inilatag ito sa mesa. Narito ang mga plano. Kailangan kong makasigurong hindi ninakaw o kinopya ng kahit sino ang mga ideya. May mga paratang na kumakalat at nais kong linawin ang lahat. Nagulat si Amelia. Hindi pa siya nagsasalita, ngunit mabilis nang sumabat si Marta. Sir, baka po gusto niyong tingnan ang mga ginagawa ni Amelia. Baka naman kinopya niya lang ang mga ideyang ito mula sa ibang tao. Hindi ba't wala naman siyang natapos? Imposibleng kaya niyang gumawa ng ganyang klase ng disenyo mag-isa. Nagbulungan ang mga tao. Ang ilan ay nagduda muli kay Amelia. Tumayo si Amelia at humarap kay Don Eduardo. Sir, wala po akong ninakaw. Lahat ng ginagawa ko ay sariling pag-iisip at natutunan ko mula sa aking pag-aaral noon at sa karanasan ng aking ama bilang construction worker. Wala po akong balak manloko. Tumango si Lito mula sa gilid. Sir, ako mismo ang nakakita sa kanya habang ginagawa niya ang mga sketches. Hindi niya kinopya iyon. Matagal na po niyang daladala ang mga lumang disenyo na gawa niya pa noong kolehiyo. Ngunit hindi pa rin tumigil si Marta. Kung ganon, ipakita niya sa atin ngayon mismo kung kaya niya. Bigyan siya ng bagong problema at tingnan natin kung makakagawa siya ng solusyon nang hindi kumokopya. Tinitigan ni Don Eduardo si Amelia. Handa ka ba sa hamong iyon? Huminga ng malalim si Amelia at tumango. Handa po. Agad na inilatag ni Don Eduardo ang isang bagong kondisyon. Isipin mong ang tulay ay itatayo sa isang lugar na mabundok at madalas magkaroon ng pagguho ng lupa. Anong disenyo ang gagawin mo para masiguro ang kaligtasan? Tahimik ang bulwagan. Lahat ay nakatingin kay Amelia. Kumuha siya ng lapis at papel at sa harap mismo ng lahat ay nagsimulang gumuhit. Ipinaliwanag niya ang kanyang ideya. Gumamit siya ng matibay na foundation na nakabaon ng malalim sa lupa. May karagdagang slope protection at drainage upang maiwasan ang pagbagsak ng lupa. Habang nagsasalita, ramdam ng lahat ang katapatan at tiwala sa sarili ni Amelia. Hindi siya nag-alinlangan, hindi siya nagmadali. Bawat guhit ay may dahilan. Bawat linya ay may kasamang paliwanag. Sa huli, inilapag niya ang lapis at humarap kay Don Eduardo. Sir, hindi ko man hawak ang lahat ng teknolohiya, pero kaya kong magbigay ng praktikal na solusyon. Ang natutunan ko mula sa aking ama at sa aking pag-aaral, iyon po ang ginagamit ko. Tahimik ang lahat, halos walang makapagsalita. Ngunit si Don Eduardo ay dahan-dahang tumango. Maganda ang ginawa mo at higit sa lahat, ipinakita mong hindi mo kailangan ng pandaraya para makagawa ng maayos na disenyo. Namula si Marta sa kahihiyan. Ngunit bago siya makapagsalita, mariing idinagdag ni Don Eduardo. Sa susunod na marinig ko ang ganitong paninira nang walang ebidensya, sisiguraduhin kong mawawala ng lugar dito ang sinumang mapanirang tao. Nagpalakpakan ng ilan sa mga tauhan, habang si Amelia ay napaiyak sa ginhawa. Hindi pa siya ang pinakamagaling na engineer, ngunit unti-unti nang nakikita ang kanyang galing at katapatan. Pag-uwi niya ng gabing iyon, sinalubong siya ni Junjun na masigla. Ate, narinig namin ang balita. Pinagtanggol ka ni Sir Eduardo, hindi ba? Niyakap ni Amelia ang kanyang kapatid at ngumiti. Oo, Junjun, hindi pa tapos ang laban. Pero unti-unti nang nakikita nila ang totoo. At sa kanyang puso, nagliyab ang mas malakas na apoy. Hindi na siya papayag na maulit muli ang paninira. Ngayon, mas determinado siyang patunayan na karapat-dapat siyang marinig, hindi bilang hugas plato kundi bilang isang babaeng may pangarap at kakayahan. Mula nang huli siyang subukin ni Don Eduardo, lalo pang tumaas ang respeto ng ilan kay Amelia. Ngunit para sa kanya,
hindi pa iyon sapat. Alam niyang hindi lamang siya dapat manatili sa pagpapaliwanag o pagguhit ng disenyo. Kailangan niyang patunayan na kaya niyang ipakita ang buong proseso mula simula hanggang katapusan. Isang umaga, pinatawag siya ni Don Eduardo sa opisina. Nakaupo ang bilyonaryo sa harap ng kanyang malaking mesa, hawak ang ilang mga dokumento. "Amelia," panimula nito, "narinig ko ang mga ginawa mo nitong mga nakaraang araw. May mga engineer akong pinadalhan ng kopya ng sketches mo at kahit sila'y nagulat, gusto kong makita kung totoo ngang kaya mong ipaliwanag ng detalyado ang lahat ng yan. Hindi lang sa papel, kundi sa aktwal na presentasyon." Nanlaki ang mata ni Amelia. "Sir, ibig niyo pong sabihin?" "Tama ka," sagot ni Don Eduardo. "Ipapakita mo sa harap ng mga consultant ko at ilang board members. Doon ko malalaman kung kaya ka talagang seryosohin." Halos manikip ang dibdib ni Amelia sa kaba. Ngunit tumango siya. "Kung iyon po ang kailangan, gagawin ko." Ilang araw siyang naghanda. Tuwing gabi, sa kanilang barong-barong, nakikita siya ng kanyang kapatid na abalang-abala sa paggawa ng mga detalyadong drawing at agsusulat ng notes. "Ate, kaya mo yan," bulong ni Junjun habang inaabot ang isang tasa ng tubig. "Ako na ang bahala kay nanay, ikaw mag-focus ka na lang." Tumingin si Amelia sa kapatid at napangiti. "Salamat, Junjun. Hindi ko magagawa ito kung wala kayo." Nang dumating ang araw ng presentasyon, punong-puno ng tao ang conference room ng kumpanya ni Don Eduardo. Naroon ang ilang kilalang konsultant, mga arkitekto at board members na sanay sa mga komplikadong talakayan. Pagpasok ni Amelia, dama niya agad ang malamig na tingin ng ilan. "Siya ba ang sinasabi mong babae, Eduardo?" Tanong ng isa sa board members na may halong pakumutya. "Hindi siya mukhang engineer." Ngunit malamig na sagot ni Don Eduardo, "Huwag niyong husgahan ang itsura. Hintayin nating matapos siya." Uminga ng malalim si Amelia at nagsimula. Ipinakita niya ang kanyang disenyo ng tulay, sinimulan sa simpleng sketch at dinala hanggang sa detalyadong plano ng istruktura. Habang nagsasalita siya, gumamit siya ng chalk sa pisara upang ipaliwanag ang mga load distribution, drainage system at seismic protection. Ang bawat haligi po ng tulay na ito ay may kasamang shock-absorbing base. Paliwanag niya habang gumuguhit ng diagram. Ibig sabihin, kahit magkaroon ng malakas na lindol, hindi basta-basta matitibag ang pundasyon. Tahimik ang lahat habang pinagmamasdan siya. Ang ilan sa mga konsultant ay nagsimulang magtanong, "Kung ganito ang disenyo, hindi ba mas mahal ang gastos?" Tanong ng isa. Mabilis na sumagot si Amelia. Sa unang tingin, oo. Ngunit kung ikukumpara sa long-term maintenance, mas makakatipid tayo. Mas matibay ang istrukturang ito kaya hindi madaling masira. Ibig sabihin, mas mababa ang repair cost sa mga susunod na taon. Paano mo nasabi yan? Dagdag pa ng isa. Inilabas ni Amelia ang ilang lumang sulat na dala niya mula sa kanyang dating guro sa kolehiyo. Narito po ang ilang rekomendasyon na nakuha ko noon pa man. Ako po mismo ang gumawa ng case study tungkol sa structural failures ng ilang tulay dito sa bansa. Kaya kung ipakita sa inyo na ito'y base sa aktwal na obserbasyon, hindi lang sa teorya. Nagulat ang lahat. Ang mga dokumentong hawak niya ay may pirma ng kanyang mga dating guro, mga kilalang propesor sa larangan ng engineering. Unti-unti, nagbago ang ekspresyon ng mga taong nakikinig sa kanya. Habang nagpapatuloy siya, napansin niya ang ilang kasambahay na palihim na sumilip sa pintuan, kabilang na si Lito. Nakangiti ito, halatang ipinagmamalaki siya. Ngunit naroon din si Marta, at sa halip na humanga, mas lalo pa itong nagngingit-ngit sa galit. Nang matapos si Amelia sa kanyang presentasyon, nagpalakpakan ang ilan sa mga konsultant. "Hindi ako makapaniwala," wika ng isa. Pero malinaw na alam niya ang kanyang sinasabi. Ang praktikalita ng kanyang disenyo ay higit pa sa nakita ko sa iba. Tumango si Don Eduardo at tumingin kay Amelia. "Magaling! Iyan ang gusto kong makita. Hindi lang puro salita, kundi malinaw na pagpapakita ng iyong galing." Napaiyak si Amelia sa tuwa. Hindi dahil sa papuri, kundi dahil sa wakas. May mga taong naniwala sa kanya. Mga taong hindi tumingin sa kanya bilang isang hugas plato lamang.
Pagbalik niya sa mansyon, sinalubong siya ni Lito. Amelia, grabe ka kanina. Kahit ako, hindi makapaniwala. Proud ako sa'yo. Ngumiti siya. Salamat Lito, pero alam kong marami pa akong kailangang patunayan. Hindi pa ito ang katapusan. Samantala, sa sulok ng kusina, si Marta ay nagngingit-ngit at halos pabulong na nagbanta. Hindi ako papayag na siya ang magningning dito. May paraan pa para sirain siya. Ngunit sa kabila ng mga banta, dama ni Amelia na unti-unti nang nababago ang tingin ng lahat sa kanya. At higit sa lahat, si Don Eduardo mismo ay nagsisimula ng magbigay ng respeto. Para kay Amelia, iyon ay isang panimulang tagumpay, isang hakbang papunta sa mas malaki pang laban. Mula sa matagumpay na presentasyon ni Amelia, nagbago ang takbo ng kanyang buhay sa loob ng mansyon. Hindi na siya basta pinapansin lang ng mga kasambahay. Ngayon, tinitingnan siya ng ilan na may halong respeto, bagamat may ilan pa ring nag-aalinlangan. Ngunit higit sa lahat, si Don Eduardo mismo ang nagsabing bibigyan siya ng pagkakataon. Isang umaga, pinatawag siya nito sa opisina. Amelia, panimula ni Don Eduardo, nakita ko ang sipag at galing mo, ngunit gaya ng sabi ko, hindi sapat ang disenyo sa papel. Kailangan mo ring patunayan ang sarili mo sa aktwal na trabaho. Mula ngayon, gagawin kitang assistant engineer sa proyekto ng tulay. Ngunit tandaan mo, hindi ito magiging madali. Halos, manginig si Amelia sa narinig. Assistant engineer, sir? Ako po? Kung hindi mo kaya, sabihin mo na ngayon pa lang. Malamig na tugon ng bilyonaryo. Pinikit ni Amelia ang kanyang mga mata at huminga ng malalim. Kakayanin ko po, sir. Salamat po sa pagkakataon. At nagsimula nga ang bagong kabanata ng kanyang buhay. Kasama ang iba pang engineer, pumunta siya sa site kung saan itatayo ang tulay. Sa unang araw pa lamang, ramdam na niya ang hirap. Ang init ng araw, ang putik sa paligid, at ang ingay ng mga makina ay nagsilbing hamon sa kanya. Hindi ka bagay dito, bulong ng isang junior engineer na hindi makapaniwalang nakasama siya sa proyekto. Wala ka namang lisensya, dapat nasa kusina ka lang. Ngumiti si Amelia kahit masakit, siguro nga sa tingin niyo. Pero kaya kong matuto at kaya kong magtrabaho. Habang abala sa site, pinapansin niya ang bawat detalye. Ang pagsukat ng lupa, ang pagkakabit ng bakal, at ang pagtatrabaho ng mga manggagawa. Hindi siya nagpakita ng pagod kahit ramdam na ramdam niya ito. Kinagabihan, sa kanilang barung-barung, nagkwento siya sa kanyang ina at kapatid. Nay, grabe ang hirap. Halos hindi ko na alam kung paano ko tatapusin ang araw. Pero nakakatuwa rin kasi natututo ako. Napangiti ang kanyang ina. Anak, hindi madaling abutin ang pangarap. Pero tandaan mo, bawat pawis na binubuhos mo ngayon, bunga niyan ay matibay na bukas. Si Junjun naman ay sabik na nagtanong, Ate, nakita mo ba yung mga malalaking crane? Paano gumagana ang mga iyon? Tinuruan niya ang kapatid sa simpleng paliwanag. Parang malaking kamay na tumutulong sa mga tao para buhatin ang mabibigat na bagay. Sa engineering, kailangan ng tamang kagamitan at tamang kaalaman para magtagumpay. Ngunit sa proyekto, hindi lahat ay natuwa sa kanyang presensya. May ilang engineer na lihim na nagdududa pa rin. Bakit siya ang binigyan ng pagkakataon? Marami namang mas kwalipikado. Bulong ng isa. Naririnig ni Amelia ang mga salita, ngunit hindi niya ito pinapansin. Alam niyang kailangan niyang patunayan ang sarili, hindi sa salita kundi sa gawa. Isang araw, habang sinusukat nila ang distansya lang ilog na tatahakin ng tulay, napansin niya ang mali sa ginagawang kalkulasyon ng isang kasama. Sir, pasensya na po. Pero sa tingin ko, may mali dito. Kung ito ang susundin natin, baka hindi magkasya ang foundation sa tamang lugar. Napakunot ang noo ng senior engineer. Ano? At ikaw ang nagtuturo sa akin? Hindi po, sir. Sinicheck ko lang po ulit. Kung papayag po kayo, pwede kong ipakita ang computation ko. At nang ipakita niya, napatunayan ngang tama siya. Halos mapahiya ang senior engineer, ngunit hindi na nagsalita. Si Don Eduardo, na tahimik lang na nakamasid, ay napangiti ng bahagya. Magaling, wika nito kay Amelia. Ngayon nakikita ko na hindi ka lang basta salita,
marunong ka ring tumingin ng detalye. Ngunit sa kabila ng mga papuri, hindi naging madali ang lahat para kay Amelia. Madalas siyang pinag-iinitan ng ilang kasamahan. Kapag nagpapahinga siya, may mga naririnig siyang bulong. Hindi magtatagal yan. Mapapahiya rin siya. Sa kusina ng mansyon, si Marta naman ay patuloy sa paninira. Tingnan nyo, kahit binigyan siya ng posisyon, wala rin iyang patutunguhan. Lalo lang siyang mapapahiya sa harap ng lahat. Ngunit iba na si Amelia ngayon. Sa halip na masaktan, pinapalakas siya ng mga pangungutya. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo siyang nagiging determinado. Nang matapos ang unang buwan ng proyekto, tumayo siya sa harap ng kanyang ina at kapatid. Nay, Junjun, alam niyo ba? Natututo na akong mag-handle ng maliit na team. Pinapagawa na ako ng simpleng plano ng seksyon ng tulay. Hindi ko akalain pero kaya ko pala. Naluha ang kanyang ina at hinawakan ang kanyang kamay. Amelia, anak, isa ka na talagang engineer sa puso ko. Diploma man o wala, hindi mo na kailangang patunayan pa sa akin. At sa gabing iyon, habang nakatitig sa mga bituin, naisip ni Amelia na nagsisimula na niyang abutin ang kanyang pangarap. Hindi man madali, hindi man perpekto, ngunit sa bawat pawis at sakripisyo, unti-unti na siyang umuhusbong mula sa pagiging isang tagahugas ng pinggan tungo sa pagiging isang tunay na tagapagdisenyo ng kinabukasan. Lumipas ang mga linggo at mas lalong lumalalim ang pagkakasangkot ni Amelia sa proyekto ng tulay. Kung dati ay tagahugas lamang siya ng pinggan, ngayon ay kasama na siya sa mga pagpupulong at sa mismong site kung saan unti-unting itinatayo ang estruktura. Ngunit habang umaangat ang kanyang kakayahan, mas lumalaki rin ang bigat ng kanyang responsibilidad at ang kapalit nito ay matitinding sakripisyo. Isang gabi, pagod na pagod siyang umuwi galing sa site. Ang kanyang mga kamay ay puno ng talyo at ang balat ay sunog na sa araw. Pagbukas niya ng kanilang maliit na bahay, sinalubong siya ng ubo ng kanyang ina. Nay, dali-dali niyang nilapitan ito. Bakit hindi niyo sinabi sa akin na lumala na pala ang sakit niyo? Mahinang ngumiti ang kanyang ina at hinawakan ang kamay niya. Ayokong madadagdagan pa ang bigat mo, anak. Alam kong pagod ka na sa trabaho. Naluha si Amelia. Nay, kahit anong mangyari, kayo ang inuuna ko. Kahit gaano kabigat ang trabaho ko, kayo pa rin ang lakas ko. Sumabat si Junjun na nag-aalaga kay Aling Rosa. Ate, huwag mong alalahanin. Ako na ang bahala kay nanay kapag wala ka. Ang mahalaga, tuloy-tuloy ka sa ginagawa mo. Alam kong malapit ka lang magtagumpay. Ngunit hindi mapawi ni Amelia ang pangamba. Sa tuwing nasa site siya, palaging naiisip niya ang kalagayan ng kanyang ina. Madalas siyang mapatitig sa kanyang cellphone. Umaasang wala siyang matatanggap na masamang balita. Sa site naman, lalo rin siyang sinusubok. Marami pa ring engineer ang nagdududa sa kanya. Wala pa rin siyang lisensya. Bulong ng isa. Paano kung magkamali siya? Sino ang mananagot? Isang araw, habang abala sila sa pagtayo ng steel framework, napansin ni Amelia na mali ang pagkakabit ng ilang bahagi. Agad siyang lumapit sa foreman. Sir, kailangan nating ayusin ito. Kapag nagpatuloy tayo, magiging delikado ang buong istruktura. Napakunot ang noo ng foreman. Bakit ikaw ang nagsasabi nito? Hindi ba't assistant engineer ka lang? Hayaan mong ang mga lisensyado ang magdesisyon. Ngunit hindi siya umatras. Pakiusap, sir. Tingnan niyo lang. Kung mali ako, tatanggapin ko. Pero kung tama ako, mas mabuti na ngayon pa lang ay ayusin natin. Dahil sa kanyang pagpupumilit, sinuri ng foreman ang sinasabi niya. At napatunayang tama si Amelia. Nagkaroon nga ng pagkakamali na kung hindi nakita agad, maaaring magdulot ng malaking aksidente. Lumapit si Don Eduardo na noon ay nag-oobserba sa site. Magaling, malamig niyang sabi. Iyan ang gusto kong makita. Hindi natatakot magsalita kapag may mali. Ngunit kasabay ng papuri, lalo ring lumaki ang tensyon sa pagitan niya at ng ibang engineer. Marami ang nainis dahil tila ipinapakita ni Amelia na mas alam niya kaysa sa kanila. Sa kabilang banda, isang magandang balita ang dumating. Ang isa sa mga dayuhang consultant na humanga sa kanya ay nag-alok ng scholarship. Kung gugustuhin mo, sabi ng consultant, maaari kang bumalik sa kolehiyo at tapusin ang iyong kurso. Sagot ko ang lahat ng gastusin.
Nagulat si Amelia. Noon pa man, pangarap na niyang matapos ang kursong iniwan. Ngunit nang makauwi siya at ikinuwento ito sa kanyang pamilya, napatingin siya sa kanyang ina na mas lumalala ang kondisyon. "Ate, eto na ang pagkakataon mo," sigaw ni Junjun. "Kunin mo na." Ngunit mahina lamang nang umiti si Amelia. "Hindi pa ngayon, Junjun. Mas kailangan ako ni nanay. Hindi ko siya pwedeng iwan." Nagulat ang konsultant nang marinig ang kanyang sagot. Kinabukasan, "Sigurado ka ba? Hindi palaging dumarating ang ganitong pagkakataon?" Tumango si Amelia. "Oo, sir. Pero sa ngayon ang proyekto at ang pamilya ko ang uunahin ko. Darating din ang araw para sa pangarap ko." Muli siyang bumalik sa site at ipinagpatuloy ang trabaho. Ang bawat araw ay mas nagiging mahirap. Ngunit sa bawat pawis at luha, mas lalo niyang nararamdaman na ito ang landas na dapat niyang tahakin. Isang gabi, habang nakahiga sa kanilang barong-barong, niyakap niya si Junjun. "Pasensya ka na kung hindi ko pa rin natutupad ang pangarap ko. Pero basta't makapagtapos ka, sapat na iyon para sa akin." Mumiti si Junjun at mahigpit siyang niyakap. "Ate, hindi ka lang basta tumutupad ng pangarap. Ikaw mismo ang inspirasyon ko. Dahil sa'yo, naniniwala akong kahit mahirap kami, may lugar din kami sa mundong ito." Sa mga salitang iyon, napaluha si Amelia. Alam niyang kahit gaano kabigat ang sakripisyong pinasan niya, may kabuluhan ito. Hindi lamang siya nagtatrabaho para sa tulay na itinatayo nila, kundi para rin sa tulay ng kinabukasan ng kanyang pamilya. At sa bawat gabi, kahit pagod na pagod, muling ipipikit ni Amelia ang kanyang mga mata na may hawak-hawak na pangarap. Isang pangarap na hindi man niya agad makakamtan, unti-unti na niyang naitatayo sa pamamagitan ng kanyang pagmamahal at sakripisyo. Habang papalapit ng papalapit sa kalagitnaan ng proyekto, lalong humihirap ang bawat araw para kay Amelia. Kung noong una'y simpleng pagdududa lamang ang naririnig niya mula sa iba, ngayon ay mas lantaran na ang mga pagsubok at laban na kanyang hinaharap. Para bang bawat hakbang na umaangat siya ay sinasalubong ng isang pader ng hadlang. Isang araw sa site, habang abala siya sa pagbabantay ng mga manggagawa, bigla niyang napansin ang hindi maayos na pagkakakabit ng mga batal. Lumapit siya sa foreman at mahinahong sinabi, "Sir, kailangan pong doblehin ang welding dito. Hindi magiging sapat kung isang layer lang ang gagamitin." Ngunit mabilis siyang tinuligsa ng isang engineer na matagal nang kumukontra sa kanya. "Nakakatawa ka, Amelia. Ano bang alam mo sa welding? Kami ang may lisensya rito, hindi ikaw." Hindi niya inalintana ang pangungutya. "Hindi ko po sinasabi para maliitin kayo. Pero kung gusto ninyo, pwede nating subukan. Tingnan natin kung alin ang mas tatagal sa stress test." Nagpasya ang foreman na sundin ang suhestyon ni Amelia. Nang subukan nila ang dalawang bakal, napatunayang mas matibay nga ang disenyo niyang may dobleng welding. Tahimik ang lahat, ngunit halata sa kanilang mukha ang pagkadismaya ng ilan. Pagbalik niya sa mansion kinagabihan, hindi niya naiwasang mapagod. Ngunit sa halip na sumuko, lumapit siya sa kanyang ina. "Nay, minsan gusto ko nang bitawan ang lahat. Ang bigat ng pakiramdam ko." Hinawakan ni Aling Rosa ang kanyang kamay at marahang ngumiti. "Anak, hindi ka pinalaki ng iyong ama para sumuko. Tandaan mo, bawat laban ay may dahilan. At sa bawat sakit na pinapasan mo, mas lalo kang titibay." Samantala, si Marta ay hindi pa rin tumitigil sa kanyang mga plano. Isang gabi, nakipagtagpo siya sa isa sa mga inggit na engineer na hindi matanggap ang presensya ni Amelia. "Kung hindi natin siya mapapabagsak ngayon, tuluyan na siyang aangat. Hindi ba't ayaw nating mangyari iyon?" Ngumisi ang lalaki. "May naisip akong paraan. Kapag nagkaroon ng maliit na problema sa site, siya ang isisisi natin. Hindi mahirap dahil wala naman siyang lisensya. Kapag may nangyaring mali, tiyak na siya ang mananagot." Nagkasundo silang sirain ang pangalan ni Amelia. Hindi ito alam ng dalaga, ngunit sa mga sumunod na araw, naramdaman niyang mas mabigat ang pagturing sa kanya. Isang linggo matapos iyon, nagkaroon ng maliit na aksidente sa site.
Isang bakal ang muntik ng mahulog sa mga manggagawa. Mabuti na lang at walang nasaktan, ngunit agad na itinuro ng mga kontrabida si Amelia. Siya ang may kasalanan. Siya ang nag-utos na baguhin ang posisyon ng mga crane. Sigaw ng isang engineer. Nagulat si Amelia. Hindi totoo yan. Ako mismo ang nagbigay ng babala na ayusin ang pagkakakabit ng mga kable. Ngunit hindi lahat ay nakinig. May ilan na agad siyang hinusgahan. Sa mismong araw na iyon, ipinatawag siya ni Don Eduardo sa opisina. Malamig ang tingin nito. Amelia, totoo ba ang paratang nila? Naluha si Amelia ngunit matatag ang tinig. Hindi sir, hindi ko po ginawa ang sinasabi nila. Ako po mismo ang nagbabala. Maaari po kayong magtanong sa ilang manggagawa na naroon mismo. Tahimik si Don Eduardo, tila pinag-iisipan ang lahat. Magbibigay ako ng investigasyon. Sa bawat araw na nagdadaan, mas lumalapit ang proyekto sa pinakamahalagang yugto nito. Ang pagtatayo ng pangunahing estruktura ng tulay na magsisilbing gulugod ng buong disenyo. Ngunit kasabay ng tagumpay, mas lumalalim din ang tensyon. Hindi pa rin tumitigil sina Marta at ang ilan sa mga inggit na engineer sa kanilang balak na pabagsakin siya. Isang gabi sa mansyon, nadatnan ni Amelia si Marta na nakangisi habang nag-uusap sa telepono. Siguradong siya ang masisisi kapag bumagsak ang plano. Hindi naman siya lisensyado, kaya madaling ituro siya. Hindi pinansin ni Amelia ang narinig, ngunit lalo siyang naging mapagmatyag. Alam niyang hindi matatapos ang laban hanggat hindi siya tuluyang napapalayas ng mga ito. Kung totoo ang paratang laban sa iyo, alam mong wala ka ng lugar dito. Nang marinig iyon, halos mabasag ang puso ni Amelia. Pag-uwi niya, sinalubong siya ni Junjun. Ate, bakit ka umiiyak? Yumakap siya sa kapatid. May mga taong gusto kong sirain, Junjun. Kahit anong gawin ko, lagi nilang binabaliktad. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko pa kaya. Ngunit mariin siyang tinitigan ng kapatid. Ate, hindi ka pwedeng sumuko. Kung tatanggapin mo ang kasinumalingan nila, sino pa ang maninindigan para sa katotohanan? Sa gabing iyon, habang nakahiga si Amelia, pinikit niya ang kanyang mga mata at inalala ang kanyang ama. Naalala niya ang mga salitang lagi nitong sinasabi noon. Anak, ang tunay na lakas ng isang engineer ay hindi lang sa talino, kundi sa katabatan at paninindigan. Kinabukasan, muling humarap si Amelia sa site. Kahit tinitingnan siya ng lahat na parang may kasalanan, hindi siya nagpatalo. Nakita niya ang mga manggagawa at diretsong kinausap. Kung may pagkukulang man ako, handa akong tumanggap. Pero hindi ko papayagan na manahimik lang habang binabaliktad ang katotohanan. Unti-unting nagsimulang magsalita ang ilang manggagawa na nakasaksi sa insidente. Isa-isang tumayo ang mga ito at pinagtanggol si Amelia. Hindi siya ang may kasalanan, siya pa nga ang nagsabi sa amin na mag-ingat. Nang marinig iyon, hindi nakapagsalita ang mga kontrabida. Ngunit si Amelia, sa halip na magdiwang, ay nanatiling kalmado. Alam niyang hindi pa tapos ang laban. Pagbalik niya kay Don Eduardo, nagulat ang foreman. Sir, totoo pong si Amelia ang nagbigay ng babala. Hindi siya dapat sisihin. Tahimik na tumango si Don Eduardo. Alam ko na. Ngunit Amelia, tandaan mo, habang tumatagal, mas lalong magiging mabigat ang laban mo. Kung hindi ka matibay, baka hindi mo kayanin. Diretso ang tingin ni Amelia. Sir, kahit ilang ulit pa nila akong subukan, hindi ako uurong. Dahil hindi lang ito laban ko, laban ito ng lahat ng taong umaasa sa tulay na ginagawa natin. At sa mga salitang iyon, muling pinatibay ni Amelia ang kanyang sarili. Sa kabila ng mga paninira at laban, mas lalo siyang nagpasya na hindi siya kailanman bibitaw. Lumipas ang ilang buwan mula nang muntik nang masira ang pangalan ni Amelia. Sa kabila ng mga paninira, mas lalo siyang tumibay. Unti-unti nakikita na ng marami ang kanyang dedikasyon at talino. Sa site, dumating ang araw ng stress test para sa pangunahing haligi ng tulay. Naroon si Don Eduardo, mga konsultant at ilang miyembro ng lokal na pamahalaan. Napakahalaga ng araw na ito dahil dito malalaman kung kaya bang tumayo ng disenyo sa aktwal na kondisyon. Amelia,
Malamig na sabi ni Don Eduardo. Ikaw ang nagmungkahi ng karamihan sa mga pagbabagong ito. Kung pumalpak tayo ngayon, hindi lang ikaw ang mapapahiya. Ako rin. Napalunok siya ngunit matatag ang kanyang sagot. Naiintindihan ko po, sir, at naniniwala akong magiging maayos ang lahat. Nagsimula ang test. Habang dumaragdag ang bigat na inilalagay sa haligi, kinakabahan si Amelia. Naririnig niya ang bulungan ng ilang engineer na sabik makita siyang mabigo. Kapag bumigay ito, tapos na siya, bulong ng isa. Ngunit sa bawat dagdag na bigat, nananatiling matibay ang haligi. Tumayo si Amelia at ipinaliwanag sa lahat. Ang sekreto po dito ay nasa tamang pagkakabaon ng foundation at sa paggamit ng shock-absorbing joints. Hindi lang tibay ang binigay natin dito, kundi kakayahang sumayaw sa bigat at pagyanig. Pagkatapos ng ilang oras, natapos ang test at matagumpay itong nakapasa. Nagpalakpakan ang mga manggagawa. Si Don Eduardo ay tumango, bahagyang nakangiti. Magaling, Amelia. Hindi ko inaasahan na makakarating tayo sa puntong ito. Ngunit bago pa man matapos ang araw, isang problema ang sumiklab. Sa isang bahagi ng site, natuklasan ng foreman na may ilang materyales na mababa ang kalidad. Nang siyasatin lumabas na may taong sadyang nagpalusot ng substandard na bakal. Agad na kumalat ang balita. At tulad ng inaasahan, itinuro agad ng ilan si Amelia. Siya ang nagmonitor dito, siya ang dapat managot. Muli siyang ipinatawag ni Don Eduardo. Amelia, ipaliwanag mo bakit may ganitong pangyayari. Naluha si Amelia ngunit matatag ang kanyang boses. Sir, hindi ko po hinayaan ang ganito. Palagi kong chinecheck ang mga materyales. Sigurado po akong may taong nagpalusot nito nang hindi ko nalalaman. Tahimik si Don Eduardo. Kita sa kanyang mukha ang pag-aalinlangan. Hindi ko alam kung paya pa kitang ipagtanggol kung wala kang sapat na ebidensya. Pag-uwi niya ng gabing iyon, halos mabaliw sa bigat ng iniisip si Amelia. Nay, paano kung ito na ang katapusan ko? Tanong niya habang umiiyak. Mahinang tinapik siya ni Aling Rosa sa balikat. Anak, hindi ka dapat mawalan ng pag-asa. Ang kasinungalingan ay hindi magtatagal. Kung totoo ang ginawa nila, lalabas din ang katotohanan. Sumabat si Junjun. Ate, ako na ang tutulong maghanap ng ebidensya. Kung may taong naninira sa'yo, hindi natin sila papayagang magtagumpay. Kinabukasan, maingat na inimbestigahan ni Amelia ang mga dokumento ng delivery ng bakal sa tulong ng ilang manggagawang naniniwala sa kanya. Natuklasan niyang may pirma ng isang engineer na matagal nang kontra sa kanya ang nakalagay sa resibo ng substandard materials. Dinala niya ito kay Don Eduardo. Sir, ito po ang patunay. Hindi ako ang may kagagawan. May tao pong sadyang naninira. Tinitigan siya ng bilyonaryo at marahang tumango. Kung totoo ang sinasabi mo, mas lalong hindi ko hahayaang masayang ang proyekto. Ngunit hindi pa doon natatapos ang lahat. Dahil sa insidenteng iyon, mas lalong tumindi ang tensyon sa site. May mga taong ayaw pa ring maniwala kay Amelia at may ilan namang nagsimula nang makita ang kanyang katapatan. Isang gabi, habang nakaupo siya sa tabi ng ilog, kinausap siya ni Lito. Amelia, ang dami mong pinapasan, pero nakikita ko, hindi lang ito laban mo para sa tulay, para na rin ito sa pangalan mo, sa pamilya mo. Tumango siya, nakatingin sa alon ng tubig. Oo, Lito. At kahit gaano kabigat, hindi ko kayang umatras. Dahil alam kong kapag sumuko ako ngayon, hindi lang ako ang matatalo, kundi lahat ng taong naniwala sa akin. Sa puso ni Amelia, alam niyang papalapit na siya sa pinakamahalagang bahagi ng kanyang laban. Ang proyekto ay halos nasa kalagitnaan na, at ang bawat hakbang ay mas lalong nagiging delikado. Ngunit sa kabila ng lahat, handa siyang harapin ang lahat ng darating, kahit pa ang pinakamalaking bagyo ng kanyang buhay. Habang mas lumalapit sa pagtatapos ang proyekto, mas lalo ring nagiging mabigat ang bawat araw para kay Amelia. Ang dating pangarap na tila napakalapit na ay parang bigla ring nagiging mailap.
Ang tulay ay halos nakatayo na. Ngunit bago tuluyang matapos ang konstruksyon, dumating ang pinakamalaking pagsubok sa kanyang buhay. Isang maulang gabi, tumawag ang foreman sa kanya. Amelia, kailangan mong pumunta bukas sa site. May napansin kaming malaking bitak sa isa sa mga haligi. Delikado ito. Nanlamig si Amelia. Hindi siya makapaniwala. Paano nangyari iyon? Hindi ba't maayos naman ang pagkakagawa? Hindi ko rin alam, sagot ng foreman. Pero sigurado akong hindi ito normal. Kailangang ikaw mismo ang tumingin. Kinabukasan, sa kabila ng malakas na ulan, nagtungo siya sa site. Habang nakatayo sa harap ng haligi, nakita niya ang malaking bitak na unti-unting bumubuka. Alam niyang kung hindi ito maagapan, maaaring bumagsak ang buong estruktura. Lumapit ang isa sa mga engineer na matagal ng kalaban niya. Ano Amelia, iyan ba ang sinasabi mong perpektong disenyo? Kita mo na, hindi ka dapat pinakinggan. Isang hugas pinggan lang, pinilit maging engineer. Mariin niyang sinagot, hindi ito dahil sa disenyo. May taong sadyang gumawa nito. Kunit halakhak lamang ang isinagot ng engineer. Maghanap ka pa ng ibang dahilan, pero oras na para tanggapin mo na wala kang lugar dito. Lumapit si Don Eduardo, basang-basa sa ulan at malamig ang tinig. Amelia, ano ang paliwanag mo? Huminga siya ng malalim. Sir, hindi ako papayag na masira ang proyektong ito. Alam kong hindi ito simpleng pagkakamali, sabotage ito. Pero hindi ko nahihintayin pang bumagsak ang lahat. May paraan pa. Agad niyang kinausap ang mga manggagawa. Kailangan nating lagyan ng karagdagang suporta ang haligi ngayon na. Gumamit tayo ng steel braces at maglagay ng temporary foundation sa paligid. Kapag natuyo na ang panahon, saka natin ito aayusin ng tuluyan. Nag-aalangan ang ilan. Pero Ma'am Amelia, delikado to. Amelia, bagong mabigay. Mariin niyang sagot. Kung hindi natin kikilos, buong tulay ang babagsak. Sa utos niya ng malakas na ulan, ang tubig ng ilog ay umaakyat na at ang lupa ay lumalambot. Habang pinagmamasdan ni Amelia ang mga kasama, siya mismo ay sumama sa pagkakabit ng mga suporta. Basang-basa, nanginginig, ngunit hindi niya alintana ang lahat. Lumapit si Lito at tinulungan siya. Amelia, hindi ka dapat nandito. Pabayaan mo na kami. Umiling siya. Hindi ako pwedeng umatras. Kung babagsak ito, kasama akong mananagot. Kaya dapat kasama rin ako sa pagliligtas. Habang patuloy ang trabaho, biglang dumulas ang isang bakal at muntik nang mahulog ang isang manggagawa. Agad na nahawakan ni Amelia ang tali at nailigtas ito. Napasigaw si Lito. Amelia, mag-iingat ka. Ngunit imbes na umatras, mas lalo niyang pinilit na tapusin ang gawain. Sa loob ng ilang oras, sa kabila ng ulan at panganib, nagawa nilang lagyan ng suporta ang haligi. Pagod na pagod ang lahat, ngunit nakahinga sila ng maluwag nang makitang tumatagilid na muli sa tamang posisyon ang estruktura. Nang matapos, lumapit si Don Eduardo kay Amelia. Hindi ko inaasahan na haharapin mo ito ng ganyan. Kung ibang tao siguro, tumakbo na sila. Pero ikaw, pinili mong manatili. Nanginginig at halos mawala ng boses si Amelia. Sir, hindi ko po kayang pabayaan ang mga taong nagtitiwala sa akin. Kung hindi ko ipaglalaban ito, para saan pa ang lahat ng sinakripisyo ko? Tahimik na tumango si Don Eduardo. Kita sa kanyang mukha ang paghanga na matagal nang pinipigilan. Amelia, ngayon ko lang nakitang may pusong tunay na engineer. Ngunit sa kabila ng tagumpay na iyon, mas lalo ring lumaki ang tensyon. Sa sulok ng site, si Marta ay nakamasid. Halos pabulong nitong sinabi sa kasamang engineer. Hindi pa ito ang katapusan. Kahit ilang ulit siyang bumangon, sisiguraduhin kong may araw din siyang babagsak. Pag-uwi ni Amelia sa kanilang barong-barong, sinalubong siya ni Junjun na halos lumuha nang makita ang kapatid na sugatan at pagod. Ate, bakit mo inilagay sa panganib ang buhay mo? Mahina siyang ngumiti. Para sa kinabukasan natin, Junjun. Kung hindi ako lalaban, paano ko kayo maipagmamalaki? Niyakap siya ng kanyang ina na bagamat mahina ay may mga matang puno ng pagmamalaki. Amelia, anak, ang tatag mo. Ang ama mo, kung naririto siya, siguradong ipinagmamalaki ka rin. At sa gabing iyon, habang nakahiga at nakikinig sa patak ng ulan,
napagtanto ni Amelia na ang laban niya ay hindi na lamang tungkol sa tulay. Ito'y laban para sa kanyang pangalan, pamilya at sa lahat ng babaeng minamaliit ng lipunan. Handa na siya sa susunod na pagsubok, kahit ito pa ang pinakamahirap sa lahat. Makalipas ang ilang buwan ng walang tigil na pagtatrabaho, sakripisyo at pakikipaglaban sa mga paninira, tuluyang natapos ang proyekto ng tulay. Isa itong obra maestra na hindi lamang naging daan upang magdikit ang dalawang pangpang ng ilog, kundi nagsilbi ring sagisag ng pagkakaisa, katatagan at pananampalataya ng mga taong kasama sa pagbuo nito. Para kay Amelia, hindi lang ito tulay ng bakal at semento, kundi tulay din ng kanyang sariling pangarap. Dumating ang araw ng inaugurasyon. Punong-puno ng tao ang paligid. Mga residente ng Karatig Bayan, mga opisyal, mga manggagawang tumulong, at syempre, si Don Eduardo mismo. Nakasuot si Amelia ng simpleng puting blusa at maayos na pantalon, malayo sa dating itsura niya bilang hugas pinggan. Ngunit sa kabila ng kanyang payak na anyo, may kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Kislap ng tagumpay na matagal niyang ipinaglaban. Mga kababayan, panimula ni Don Eduardo sa entablado, narito tayo ngayon upang saksihan ang pagbubukas ng tulay na ito, isang proyekto na dati halos imposible. Ngunit nais kong linawin, ang tulay na ito ay hindi lang gawa ng mga lisensyadong engineer. Ito rin ay bunga ng talino, sipag at pusong hindi kayang tumbasan ng kahit anong diploma. Tumingin siya kay Amelia at tinawag ito sa entablado. Nagbulungan ang mga tao at marami ang nagulat. Mga Ginoo at ginang, dagdag ni Don Eduardo, ipakikilala ko sa inyo ang babaeng minsan ay minamaliit bilang isang hugas pinggan lamang sa aking mansyon. Ngunit ngayon siya ang nagpamalas ng kakaibang galing at tapang. Siya si Amelia. Nagpalakpakan ang karamihan. Bagamat may ilan pa ring nakataasang kilay, umakyat si Amelia sa entablado. Nanginginig ang tuhod, ngunit matatag ang puso. Humarap siya sa mga tao at nagsalita. Hindi ko po alam kung saan ako magsisimula, bungad niya. Noon isa lamang akong simpleng babae na nangarap maging engineer. Ngunit dahil sa kahirapan, natigil ang pag-aaral ko. Pinili kong magtrabaho bilang hugas pinggan upang masuportahan ang pamilya ko. Akala ko noon, doon na matatapos ang lahat. Pero dumating ang pagkakataon na subukin ako at hindi ko hinayaang masayang iyon. Naluha siya habang nagpapatuloy. Maraming beses akong pinagdudahan, minamaliit at siniraan. Ngunit sa kabila ng lahat, pinili kong lumaban hindi para sa sarili ko lamang, kundi para sa aking pamilya at para rin sa bayan na nangangailangan ng tulay na ito. Ang bawat piraso ng bakal at simento rito ay may kasamang pawis at luha. Hindi lang ng mga manggagawa, kundi pati ng puso ko. Nagpalakpakang muli ang mga tao at ilan ay napapaluha rin. Sa gilid ng entablado, nakita niya ang kanyang ina at kapatid na nakangiti, puno ng pride at pagmamahal. Matapos ang seremonya, nilapitan siya ni Don Eduardo. Amelia, hindi ko akalaing darating tayo sa puntong ito. Maraming salamat dahil ipinakita mo sa akin na ang tunay na galing ay hindi nasusukat sa titulo o yaman. Ngumiti siya. Sir, ako po ang dapat magpasalamat dahil binigyan niyo ako ng pagkakataon. Kung hindi po kayo naniwala kahit kaunti, baka hindi ko na ipaglaban ito. Ngunit numiti si Don Eduardo at tumugon. Hindi lang ako ang naniwala, Amelia. Pinaniwala mo rin ang lahat. At dahil doon, gusto kong mag-alok sa iyo ng scholarship. Tatapusin mo ang kurso mo bilang engineer. Sagot ko lahat ng gastos. Napatulala si Amelia. Sir, totoo po ba ito? Oo, karapat-dapat ka. At kapag nakapagtapos ka, nais kong bumalik ka sa kumpanya ko bilang isa sa mga pangunahing engineer. Naluha si Amelia at halos hindi makapagsalita. Salamat po, sir. Hindi ko po ito sasayangin. Pag-uwi niya sa kanilang bahay, agad niyang niyakap ang kanyang ina at kapatid. Nay, Junjun, narinig niyo ba? May pagkakataon na ulit ako makapag-aral. Hindi ko na kailangan pangarapin lang. Totoo na ito. Mahina ngunit masayang umiti ang kanyang ina. Anak, simulat sa pool. Alam kong may mararating ka. Ngayon,
Sigurado akong matutupad mo na ang pangarap mo. Si Junjun naman ay halos lumundag sa tuwa. Ate, balang araw magiging lisensyado ka na talaga. At ako, susunod ako sa'yo. Sa gabing iyon, habang nakahiga si Amelia, muling sumagi sa kanyang isip ang lahat ng pinagdaanan. Ang mga paghihirap, paninira, sakripisyo at halos pagpupol ng kanyang pangarap. Ngunit ngayon, nasa harap na niya ang kinabukasan. Hindi siya sumuko at sa huli, nagbunga ang kanyang katatagan. Sa wakas, ang dating babaeng hinusgahan bilang isang hugas pinggan lamang ay kinilala na ngayon bilang isang tunay na engineer sa puso't diwa. Ang tulay na itinayo nila ay hindi lang nagsilbing koneksyon sa dalawang pangpang, kundi naging sagisag ng paniniwala na kahit sino, gaano man kaliit sa paningin ng iba, ay may kakayahang magtagumpay kapag may tapang, sipag at paninindigan. At mula sa dilim ng kahirapan, muling sumikat ang araw para kay Amelia at sa kanyang pamilya. Isang bagong simula, isang matamis na wakas.